Anak, nasway. Naku! Sinong walang pakundangang sumuntok sa tatay mo? Hayop, lakas ng loob mong ganyan kausapin ang tatay mo. Ikaw ang tatay ko? Ako pa ang tatay mo? Anak, nasway. Nagrebelde ka na? Maliit na hayop. Ay, ang sakit ng ulo ko. Nakainom ng pekeng alak. Napunta yata ako sa set ng pelikula. Baka naman nag-time travel ako. 10 taong pag-aaral, 10 taong laban sa negosyo. Kakastart ko lang sa negosyo at nagtagumpay. Wala pa akong oras na pakasalan ng mayaman at maganda. Masiyahan sa buhay. Napunta ako sa katawan ng isang tamad at walang silbi. Walang hiya, lakas ng loob mong lasingin at insultuhin ang apo ni Ang Guogong. Chuyan Ran, hindi pa tapos. Nakakahiya. Ngayon, ako mismo ang tatapos sa iyo. Ikaw na walang silbi. Tatay, nagkamali ako tatay. Huwag kang magpakaarte. Tumahimik ka at hayaan mo akong hampasin ka. Pagkatapos, haharap ako kay Ang Guogong at hihingi ng tawad. Kung kailangan, isasantabi ko na ang aking dignidad. Luluhod at hihingi ng tawad sa kanya. At least maliligtas ang buhay mo. Tatay, ang galing mo naman. Totoo, anak ako dati ay napakasama. Pero dahil nandito ako, mula ngayon, ako na ang mag-aako sa pamilya Zhao. Ako? Ikaw na walang kwenta. Ano ang gagamitin mo para umako? Para sa akin, mahiga ka muna. Sasaktan kita sa maselang bahagi. Pagkatapos, ipapadala kita sa palasyo para magtago sandali. Matandang hayop. Ang paraan mo para mailigtas ako ay putulin ang aking lahi. Ama, hindi maganda ang balita. Si Ang Guogong ay may mga sundalo, hinaharangan ng pinto para hulihin ang binata. Huli na ang lahat. Anak nang, mahiga ka na. Putulin man ang lahi, putulin na. Ako na ang unang gumawa. Matanda, seryoso ka? Jiao Jiao, ilabas mo ang hayop na iyan sa inyo. Ilabas mo siya para sa akin. Zhao Yi, Ako po iyan. batang walang galang. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Gong, huwag kang magalit. Ako ang may kasalanan sa pagpapalaki sa kanya. Kung may parusa, ako na ang magdadala. Anong kasalanan ang ginawa ng dating katawan na ito? Pero si Duke An ay isang mandirigma. Siguradong hinahangaan niya ang mga matatapang. Duke, kung papatayin mo ako ngayon, isang malaking peklat lang ang iiwan mo. Pero ako ay tapat at malinis ang konsensya. Siguradong may mali sa palagay mo. Gusto mo bang pakinggan ang iyong sinasabi? Tapat at malinis. Sa pag-inom, pagsusugal, at kalokohan, lahat yan ginagawa mo. Jiao Yi, mga has ka pang magsinungaling? Yan ikaw na magsabi. Anong ginawa sa'yo ng batang ito? Kagabi sa Zui Xianlu. Si Zhao Yi ay, hinawakan niya ang kamay ko at hindi binitawan at gusto akong bastusin. Ano pa ang masasabi mo? Duke, ngayong nangyari na ito, handang panagutan ko ito. Pakasalan ko si Miss Yanran. Ano? Palaka na nagnanais ng karne ng sisne. Anong magandang bagay ang iniisip mo? Dito, kumuha ng papel at panulat. Anak, susulat ka ba ng utang? Kahit na ako'y ministro ng digmaan, ibenta man ako. Hindi sapat ang pambayad. Nung araw na iyon, unang beses ko makita si Miss Yanran. Wow! Ang kanyang pisngi ay kulay rosas na parang peach blossom. Ang kanyang katawan ay maganda at marahan. Para siyang diyosa na nakatayo sa madilim na tulay. Gusto ko sanang lumapit at ipahayag ang aking damdamin. Pero sobra akong kinakabahan, kaya may konting paghila. Kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Anak, huwag ka nang gumawa ng kwento. Sobra kang mapang-uto. Binibini, narito na ang papel at panulat. Ang tulang ito ay mula sa aking puso para kay Miss Yanran. Actually, kahapon, nung hinawakan ko kamay mo, gusto ko sanang ibigay ang aking tula sa iyo. Ninuno, huwag kang magsulat ng tula. Nakalimutan mo na ba noong 12 ka? Yung sinulat mong tula, tumakbo sa bubong para dumumi, biglang nakalimot magdala ng papel. Kumuha ng milyong pera sa bulsa, pampunas ng puwit, bagay na bagay. Ito ang naging dahilan kung bakit ang pamilya Zhao naging katatawanan sa buong kabisera. Sa iba, ito ay katawa-tawa. Para sa akin, ito ay walang kapantay. Baka ako nga ang nagkamali? Hayaan mo lang akong magpahayag ng aking damdamin. Pagkatapos, patayin mo na ako kung gusto mo. Kapag papatayin mo ako, lumayo ka kay Yanran. Natatakot ako na ang mainit kong puso, ang dugong pumulandit, ay dumihan ang kanyang anino. Tulad ng lumilipad na sisne, tulad ng umiikot na dragon, kaluwalhatian ng taglagas na krisantemo, karangyaan ng tagsibol na pine, tila manipis na ulap na tumatakip sa buwan, umaalon tulad ng hangin na pumapagaspas sa niebe. Odakai, Luoshan. Inihambing niya ako sa Diyosa ng luodong ito. Ikaw ba ang sumulat ng ganitong napakagandang akda? Kahit na ako ay nagpakasasa sa mga nakaraang taon, nag-inom at naglaro, itinuring ako ng lahat na walang kwenta. Ngunit ako, Jiao Yi, sa aking pagkatao, ay isa pa ring malinis at mabuting binata. Lolo, huwag kang mag-alala. Tiyak na pakakasalan ko si Miss Yanran. Lolo, baka hayaan muna ninyo siya. Hayaan siya? Ikaw ang nagsabing putulin ang dalawa niyang kamay at puputulin. Kung putol ang kamay, paano siya makakasulat ng magandang tula? Kahit patawarin ka ni Yan-an, ngunit ang pakasalan si Yanran ay hindi ganun kadali. Maliban kong, Ang Guogong, magsalita po kayo. Iyan ang aking nais, ngunit hindi ako nangahas sumiling. Ngayon, ang mga Beidi ay pumipilit sa hangganan. Naglagay ang Empress ng Royal Proclamation, naghahanap ng estratehiya upang itaboy ang kaaway. Kung gusto mong pakasalan si Yan-an, pumunta at kunin ang proklamasyon. Para kay Yanran, bakit matatakot sa Royal Proclamation? Ano? Kunin ang Royal Proclamation? Mabuti. Kung talagang kayang itaboy ang mga Beidi na lobo, ang bagay mo at ni Yan-an ay hindi ko nahahadlangan. Salamat Gongye, sa iyong pahintulot. Bulag sa pag-ibig. Hindi ba ito si Zhao Shangshu na walang kwentang anak? Baliw siya. Ito'y usaping pambansa. Pwede kang mawalan ng ulo? Paano nangahas si Zhao Yi? May utos ang Emperatriz. Ipinatawag si Zhao Yi. Pumunta agad sa palasyo para harapin ang emperador. Kamahalan, dinala ang nag-post ng anunsyo. Lumuhod ka. Yumukod sa kamahalan. Tumayo ka. Wow, ang payat at mahaba. Kung makakadikit lang ako sa Emperatriz, siguradong magiging malakas ako. Walang alam na tao. May kapalang magsalita tungkol sa usaping pambansa. Kamahalan, kilala ang anak na ito bilang isang layas. Dapat patayin ang buong pamilya dahil sa panlilinlang sa emperador. Bunga lang iyan ng pagkiling ng tao. Narinig na ba ng kamahalan ang makamandag na utak?
Makamandag na utak. Tatlong bagay sa pagpaplano. Para sa sarili, para sa iba, para sa mundo. Gagawin ang lahat para sa layunin. Saka lang siya matatawag na makamandag na utak. Ngayon, magulo ang mundo. Tanging ang makamandag na utak ang makakatulong sa iyo na patahimikin ang lahat. Medyo kawili-wili. Magtatanong ako sa iyo. Kung ikaw ang general, sumuko ang kalaban pero nag-alsa muli. Paano mo sila haharapin? Pahiram ng iyong espada. Hindi. Gamitin ang espada bilang hangganan. Ang mga mas mataas sa espada. Patayin ng walang awa. Ang ibig sabihin ni Zhao Yi, kung luluhod ang kalaban, pwede silang patawarin. Ang batang ito ay may awa. Akala ko may talento. Ganyan lang pala. Kamahalan. Ang aking espada ay nakahiga ito. Kahit daga o kuneho ay mas mataas pa sa espada na ito. Ito ay para patayin lahat. Ang Great Joe ay isang hukbo ng awa. Napakasama ng batang ito. Hindi dapat gamitin. Ang aking anak ay ignorante. Pakiusap, kamahalan, patawarin siya. Oh, kami. Bakit ko kailangan ang kanyang buhay? Nagustuhan pala ng kamahalan ang sagot ng batang ito. Ang talagang gusto kong malaman ay kung paano haharapin ang mga hukbo ng hilagang barbaro sa hangganan. Una, may alam akong isang bagay na tinatawag na semento. Maaaring sabihin na ito ang pinakamalakas na kalasag kung gagamitin ito sa pagtatayo ng pader matibay na parang bato, makakapigil sa mga ngabayo ng hilagang barbaro. Pangalawa, magtatag ng pag-aaral at paggawa ng mga bagong uri ng armas at kagamitan. Isang pangkat ng piling, mabilis ang mga ngabayo gumawa ng kidlat mabilis na pag-atake, lumusob sa likod ng kaaway, sunugin ang mga pastulan, sirain ang mga kampo, lasunin ang tubig. Masisiguro na sa loob ng isang siglo ang hilagang barbaro wala ng lakas upang bumaba sa timog. Hemp, walang silbi. Theoretical lamang. Ang digmaan ay nangangailangan ng pera, pagkain, at sundalo. Ano ba yung semento? Ni hindi ko narinig. Kung hindi ako nagkakamali, sa timog ay may problema sa mga bandido. Hindi kayang kontrolin ng hari ng timog ang sarili niyang lugar. Huwag na siyang mag-alala sa hilagang hangganan pang 100 taong plano at tungkol sa semento na ito, high-tech na bagay. Maiintindihan na hindi alam ng hari ng timog ang tungkol dito. Tumigil na kayong lahat. Ang hukbo ng hilagang barbaro ay handa ng umatake. Wala akong oras makinig sa inyong pang 100 taong plano. Zhao Yi, kung wala kang paraan upang paalisin ang kalaban, sasampahan kita ng kasong panlilinlang sa hari. Emperador, huwag kang magalit. Kung gusto mong parusahan mo ako dahil hindi ko naturuan ang aking anak. Sa halip, hayaan mo ang aking anak na mag-isip ng kaunti. Tiyak na magkakaroon siya ng magandang plano para talunin ang kaaway. Si Zhao Yi, kapag kumulo na ang tsaa at wala kang plano para talunin ang kaaway, iinom ka ng tsaa at mamamatay. Bastos na bata. Ako, ang tatay mo, binigyan kita ng kaunting oras. Kapag kumulo na ang tubig, ako muna ang iinom. Sana ay patawarin ka ng emperador. Itay, bakit ka nag-aalala? May plano ako para dito. Umalis ka muna. Walang modo. Sino ang tinutukoy mong Panginoon? Mga mahal kong opisyal, mayroon ba kayong plano para talunin ang kaaway? Sa aking palagay, ang mga hilagang barbaro ay dumarating ng napakalakas. Dapat nating iwasan ang kanilang lakas. Sa halip, ilipat ang kabisera. Napakahusay. Walang isang sundalo o armas ang gagamitin. At makakaiwas tayo sa kapahamakan. Ito ay isang malaking kahihiyan. Ang dakilang Joe ay hindi matatakot sa mga hilagang barbaro. Prinsipe Jiannan, ano ang iyong magandang plano? Ang mga hilagang barbaro ay parang mga tulisan lamang. Gusto lang nila ang pera, pagkain, at lupa. Sa tingin ko, mas mabuting ibigay na lang natin ang mga lupain sa labas ng hangganan. Mga walang kwenta, kapag natapos ko na ang kagyat na problemang ito, isa-isa ko kayong haharapin. Mabuti, kayong mga mahahalagang opisyal ng korte, talagang karapat dapat kayo sa mga ibon at hayop na nasa inyong mga kasuotan. Mga hayop na may damit. Walang hiya. Ang batang ito ay gumugulo sa korte. Dinudungisan ng kultura. Ikaw, walang galang. Tapos na ang oras. Zhao Yi, sumuko ka na at patayin. Si Zhao Yi ay may mabilis na pag-iisip, ngunit sa panahon ng panganib ng bansa, hindi ito laro. Zhao Yi, mayroon ka pang sasabihin. Kamahalan, huwag mag-alala. Mayroon po akong isang plano na makakapagpalayas sa mga tagahilaga. Imposible ito. Sabihin mo, Gaya ng sinabi ng kamahalan, ang malayong solusyon ay hindi makakatulong sa agarang problema. Kaya naman, ako ay humihingi ng pahintulot para sa aking ama na maging general ang aking ama upang pamunuan ang buong hukbo at manguna sa ekspedisyon. Ako po ay handang manguna bilang taliba upang tumulong sa hilagang hangganan. Ako. Tama, ang aking ama ay matagal nang nagnanais na pumunta sa digmaan, ngunit siya ay mahinhin at hindi mahilig sa atensyon. Ayaw niyang agawin ang tagumpay ng Prinsipe Jiannan at ng iba pa. Pipilitin ko ang 10,000 tagahilaga na iwan ang kanilang mga sandata at baluti at maging gusot na hukbo. Bumalik kayo sa disyerto ng hilaga. Kung sisirain ko ang panatang ito, ako po ay dadalhin ang ulo ng aking ama sa inyo. pinagkalooban. Minamahal kong Zhao. Ang kasulatan ng iyong anak. Ano ang iyong opinyon? Ako. Walang pagtutol. Anak na Suwail. Mabuti. Ipahayag ang kautusan. Itaas siya bilang ministro ng digmaan, si Zhao Zhao bilang general ng hilaga, upang mamuno sa digmaan sa hilaga. Ang kanyang anak na si Zhao Yi ang magiging taliban ng hukbo. Pangunahan ang 30,000 sundalo, dala ang mga suplay at kagamitan. Umalis na yun din patungong hilaga. Kamahalan. Sa ngayon, may balang sa gitnang kapatagan. Ang mga supply para sa hukbo ay hindi maaaring ilaan kahit kaunti. Ako, upang supilin ang mga tulisan, ay nangangailangan pa ng 20,000 piling sundalo. Kamahalan, ang mga supply, ako po ang bahala. Bukod dito, ang hukbo ay mahalaga sa kalidad, hindi sa dami. Ang general ay mahalaga sa diskarte, hindi sa tapang. Kaming mag-ama ay sapat na ang 10,000 piling sundalo. Ikaw? Mabuti. May determinasyon. UR. Ibigay ang aking espada kay Zhao Yi. Kung may hindi susunod sa utos ng hari, patayin muna bago magulat. Ako at ang aking ama ay hindi mabibigo sa misyon. Zhao Yi, sana'y magbigay ka sa akin ng isang sorpresa.
Ako si Mahjong, gobernador ng Yanmen. Bumabati ako kay General Zhao. Dumating na kayo. Araw-araw at gabi-gabi ang pag-atake ng mga hilagang barbaro. Ngayon, lahat ng sundalo ay sugatan. Kung maantala pa ng isang araw, ang Yanmen Pass ay magiging libingan ng mga kasama. Ulat! Ang mga hilagang barbaro. Sasalakay na naman. Kahit may mga reinforcements na ngayon, patuloy ang pag-atake ng mga barbaro araw-araw. Kakaunti na lang ang mga bato at palaso sa loob ng lungsod. Apurahan ang sitwasyon, mangyaring magpasiya, General Zhao. Nitong mga nakaraang araw, may pagkain ba ang mga kawal? May ilan pang rasyon. Siyempre, kailangang pakainin ang mga kasama. Mag-utos na, lahat ng kawal, mangolekta ng dumi mula sa lungsod. Maglagay ng kaldero sa pader at pakuluan ng tubig. Ano? Buwisit, kasuka. Ang hukbo ng dakilang Joe ay hukbo ng katuwiran. Paano tayo gagawa ng nakakasuka na bagay? Ito ay kahiya-hiya para sa bansa. Tatay, hindi mo alam ang galing ng mainit na dumi sa pagtatanggol ng kuta. Hindi kita sinisisi. Ang bagay na ito ay marumi. Sa loob ng 3 araw, sila ay mahahawa ang sugat ng mga nasugatan na kawal. Mawawalan ng kakayahang lumaban. Tama ka, naipon na ako sa daan. Mahjong, sundin ang utos. Kung may mangyari, ako at itong bastos na bata ang siyang sasagot. Susundin ko. Tuwa Bahong, ngayon, nakita mo ang iyong lolo na Zhao. Malapit ka nang mamatay. Buwisit, sinong papatay sa batang yon sa pader? Gagawing kapitan ng 1,000 sundalo. Tapon, Ang init. Nasusunog ako. Anong klaseng bagay yan? Tulong, tulong. Bumalik kayo. Sige, atakehin ng kuta. Atake. Galing ah. Ang mga taksil na yan, talagang pinalaya sila ng mainit na dumi. maliit na bagay. Sandali, ipapakita ko sa iyo kung ano ang malaking bagay. Halika, tulungan mo akong tipunin ang lahat ng mga panday at karpintero sa buong lungsod. May malaki akong gagamitin. At saka, mayroon akong mga bagay dito na kailangan kong iayos mo. Munting barbaro. Sandali, ipapakita ko sa inyo kung ano ang paglamang ng panahon. Walang kwenta. 100,000 hukbo ay hinadlangan ng mga duwag gamit ang tae at ihi sa labas ng pader. General, may lason ang gintong katas. Ngayon sa kampo, takot na lahat lumaban. Kapag lumalapit sa pader, nanlalambot at sumusuka. Tumahimik ka kung hindi makaakyat. Mangasar na lang. Murahin hanggang lumabas at lumaban. Ipasa ang utos ko, palitan ang paraan ng pagmumura. Murahin ang kanilang mga ninuno hanggang ika-18 henerasyon. Sunod po, pupunta na ako para pumili ng mga tao. Pipiliin ko ang mga magagaling manlait. Huwag nang banggitin ang salitang mabaho, mga alipores ng lungsod, mga duwag. Kung may tapang, lumabas at lumaban. Mga babaeng walang bayag, papasok tayo at hihubaran kayo. Gagawin naming init ng kama ang inyong asawa at anak. At init ng kama, init ng kama, init ng kama. Magaling. Ang galing ng pagkakamura. May dating. Patayin. Yan lang? Ano ang gusto ninyong agawin? Yung sa inyo, mas maliit pa sa kalingkingan, hindi man lang marunong manlait. Huwag na kayong lumabas para walang kahihiyan. Hump! Tuwa bahong huwag kang magpahiya dito. Ang tatay mo, nakakasulasok sa mata. Dapat noon, ikaw ay itinapon na lang sa pader para hindi ka napahirap sa mundo. Ang nanay mo noong ipanganak ka ay, pinalaki ka ba ng inunan? Tingnan mo ang mga tauhan mo, mga pangit at walang kwenta. Hindi tao, hindi multo. Ang amoy ng kambing ay umaabot ng 10 milya. Umihi ka. Tingnan mo ang itsura mong parang oso, mukhang sinipa ng asno. Ang ikli ng binti, hindi maabot ang mga estribo. At ikaw pa ang namumuno, parang pagong na may bato sa likod, pilit na pilit. Kahit isang ihi ko ay makapagpapaatras sa inyo ng 300 milya. Ikaw, ako. General. Ang general ay nagdugo at nahimatay. Ang matandang ito, ihi ay tumutulo sa sariling paa, pero ang dugo kayang sumabog ng 3 metro. Ang batang general ay talagang parang Diyos. Wala iyan. Noong araw, sa dormitoryo, naglalaro ng laro. Nagtraining ako sa marubdob na pagmumura. Tulad ng utos ninyo, ginawa na ito. Ayos, ayos Mahjong. Gawin mo ayon sa plano ako. Ako mismo ang magbibigay ng malaking regalo kay Tuo Bahong. General, may isang mangangabayo mula sa zoo na nag-iwan ito. Sabi niya, ito ay mula sa batang general na si Zhao Yi. Espesyal na regalo para humingi ng tawad. Zhao Yi, tiyak, nakakainin ko ang iyong laman ng buhay. Ang belly band na ibinigay ni Lolo. Akma ba? Ang pulang seda ay bagay sa balat mong parang matandang puno. Kung kulang, sabihin mo lang, may dalawa pa si Lolo na may burda ng pagong. Siguradong magiging magara ka. Magkakaroon ka ng kumpiyansa. Hahaha. Dakilang general, hindi ka dapat pumunta. Kakaiba ang batang iyon. Tiyak na may daya. Walang kwenta. Ibigay mo ang iyong buhay. Ang tapang ng dakilang general. Mga kawal, sumunod sa akin at sumalakay. Hiwain natin ang anak ng asong iyon. Iwanan ninyo si Zhao Yi at patatawarin ko kayo. Sorpresa, hindi ba? But, Nagkunwari kang patay, ang dakilang general ay nasa panganib. Protektahan ang dakilang general. galaw. Ano itong kakaibang bagay? Kidlat at apoy mula sa langit at lupa. Matandang magnanakaw na Tuo ba? Ngayon, pagsasayain kita. Dakilang general. Hindi natin siya natamaan. Bakit ka nagmamadali? Hayaan mo nang lumipad ang mga kanyon. Umatras. Protektahan ng general. Nakuha na ang mga bato, ngunit ang sugat ay napakalalim. Si Zhao Yi, gumamit ng ganitong mababang pamamaraan. Bukas, tipunin ang hukbo. Wawasakin natin ang Yanmen Pass.
Dakilang General, pag-isipan mo muna. Si Zhao Yi ay hindi sumusunod sa mga patakaran. Kung susugod tayo ulit, baka hindi natin kayanin. Ngunit hindi ko matanggap ang pagkatalo na ito. Sa tingin ko, may tapang at talino ka. At matalas ang isip. Ikaw, bukas, pangungunahan mo ang hukbo at sumugod muli. Ako? Dakilang General? Hindi ba ito maganda? Ulat, General, na-explore na namin ang daan. Wala talagang ambush. Wala kahit butas ng daga. I-explore muli. Mas maingat. Maging maingat. Huwag mahulog sa bitag ni Zhao Yi. Ginoo, wala talaga. Nakarating na tayo sa ilalim ng pader ng lungsod. Kung susulong pa, papasok na tayo. Kakaiba. Pinapayagan lang tayong makapasok ng ganito. Tiyak na nakita ng maliit na magnanakaw na iyon. Ngayon, ang ating general ang namumuno. Natakot at tumakas sa gabi. Regalo mula sa langit. Mga kapatid, sumunod sa akin at sumalakay. Kunin ang Yanmen Pass. Malaking gantimpala. Sumalakay. Oy, ikaw, sa ibaba, ang malaking taong parang nakabalot. Lakas loob ka bang lumapit? Naku, may ambush. Umatras agad. General, hindi pwedeng umatras. Uuwi ng walang dala. Papatayin tayo ng general. Magpadala na lang ng isang grupo para sumilip. Gamitin mo ang utak mong baboy. Ibibigay ba ni Zhao Yi ang lungsod ng libre? Kung gusto mong mamatay, umakyat ka mag-isa. Ayoko nang sumama. Umatras, lahat umatras. Lumapit ka, magsaya tayo. Meron namang maraming panahon. Bukas ang pinto ng lungsod para sa'yo. Naghihintay sa'yo para maglibot. Salamangka. Ito ay saliwa salamangka ng kaluluwa. Tumakbo kayo. Kahit konting dikit, mawawala ang kaluluwa. Ano ang sinabi mo, General? Tunay na totoo, natrap tayo. Yang magnanakaw na si Zhao Yi ay nagbukas ng malawak ng pinto. Malinaw na isang laso na plano para mahuli tayo. Sa loob ng lungsod, tiyak na may bitag na walang takas. Oo. Sa aking pananaw, ang mga naka-ambush sa loob at labas ng lungsod, siguradong may 100,000 elite. 100,000? Sa tingin ko, hindi bababa sa 200,000. Ang nakakamatay na aura, kahit 1 kilometro ang layo. Nagpapanginig sa aking anit. Si Zhao Yi, sa tore ng lungsod, kasama ang isang grupo ng mga mangkukulam na sumasayaw ng ritual. Nakakainis, sobrang kakaiba. General, isinusumpa ko sa aking ulo. Kahit walang 200,000 nakatago sa lungsod. Ngunit dahil sa tuso ni Zhao Yi, tiyak na may iba pang ambush. Korita, tulad ng nakakatakot na kulog at apoy mula sa langit. Hey, Ipag-utos sa buong hukbo na lisanin ang kampo. Bumalik agad sa damuhan. Ang masamang lugar na ito. Aray, hindi na ako babalik kahit sa susunod na buhay. Dong, salamat sa iyo ngayon. Sapat na alerto, sapat na maingat. Kung hindi dahil sa iyo, itong aking 100,000 hukbo, siguradong mapupuno na ang hukay ng maliit na bastos na si Zhao Yi. mahal na General, sobra naman kayo. Tungkulin ko lang po ito. Ito ay nararapat lamang. Tumakbo na sila. Talagang lahat sila ay tumakbo na. Ang kakaiba naman. Sa kalahati ng aking buhay, nasa digmaan ako. Talagang hindi pa ako nakakita ng katulad mo ng napakakakaibang paraan ng pakikidigma. Mga tropa, ihanda ang mga kagamitan. Sumama kayo sa akin pabalik sa kabisera para tumanggap ng premyo. Ang galing ni Zhao Yi. Talagang karapat dapat siya sa titulong lason na strategist. Binibini, malaking tagumpay sa Yanmen Pass. Si Binatang Zhao ay lubos na tinalo ang kaaway. Sa pagkakataong ito, si Lolo ay dapat magbago ng pananaw kay Ginoong Zhao, diba? Ang pagkawasak na idinulot ng mga hilagang barbaro ay tumagal ng maraming taon. Ngayon, ang general na nagtatanggol sa hilaga, si Zhao Zhao, ay mahusay sa pagtataboy sa kaaway at may pinakamalaking ambag. Ang taliban na si Zhao Yi ay may maraming kakaibang estratehiya. Lubos na tinalo ang kaaway, ibinida ang karangalan ng ating bansa. Ang aking puso ay lubos na nasisiyahan. Hehe, hindi ko alam kung ano ang ibibigay sa akin ng magandang emperatriz. Itaas si Zhao Zhao, ministro ng digmaan, bilang konde ng Anbei, na may kita mula sa 1,000 sambahayan. Gawing pangalawang ministro ng digmaan si Zhao Yi. Bigyan ng 1,000 tael ng ginto, bigyan ng 100 rolyo ng Sichuan brocade. Nagpapasalamat ako sa napakalaking biyaya ng emperador. Mabuhay ang emperador ng 10,000 taon. Amen. Mahal na emperador, sandali lang po. Totoo na si General Zhao ay may merito, ngunit ang kanyang anak na si Zhao Yi ay hindi lamang walang kontribusyon, kundi karapat-dapat siyang patayin. Inspector Chen, anong batayan ang iyong pahayag? Mahal na emperador, ang mga gawain ni Zhao Yi ay mababa. Pinsalain ng kaaway gamit ang mainit na langis. Ito ay kawalan ng awa. Binuksan ng husto ang mga pintuan ng lungsod. Isinugal ang buhay ng mga sundalo. Ito ay kawalan ng katarungan. Pagmumura sa panahon ng digmaan. Mga kahalayang pananalita. Ito ay isang kahihiyan para sa dakilang Zhou. Ang pag-uugali ng lalaking ito ay dumihan ang daang taong reputasyon ng dakilang Zhou at ang mabuting reputasyon ng hukbo ng katarungan. Oo, totoo iyan. Tama si Ginoong Chen. Si Zhao Yi, na walang awa at katarungan, isang taong walang hiya kung hindi siya mahigpit na parurusahan. Saan ilalagay ang mukha ng dakilang Zhou? Paano mapananatili ang disiplina ng Estado at militar? Naglalakas loob akong humiling sa inyong kamahalan na mahigpit na parusahan si Zhao Yi upang maging babala sa iba. Mahigpit na parusahan si Zhao Yi bilang babala sa iba. Hoy, si Wang Defa naman, yung matandang yun. At itong si Chen Zheng. Magaling magparatang. Tumahimik kayong lahat. Zhao, mahal kong ministro, tungkol sa akusasyon ng kawalan ng katarungan at kabutihan. Ano ang masasabi mo? Chen Zheng, Chen Sensor, di ba? Kung may alam ka man sa katarungan at kabutihan, kahit kaunting pagkatao, hindi mo sasabihin ng ganyang. Paratang na masahol pa sa hayop. Ang batang ito, talagang walang hiya. Oo nga. Papaano mo ako niyan kahihiyan? Ako ay... Anong ako? Sabi mo, wala akong katarungan. Tatanungin kita, noong nasa pintuan ng lungsod ang mga hilagang barbaro, nagsusunog, pumapatay, at nagnanakaw. Nasaan ang katarungan at kabutihan mo? Tatanungin kita muli. Noong ang mga sundalo sa pumutok na gate ay lumalaban ng buong tapang, nakaharap sa libu-libong kaaway. Nasaan ang katarungan at kabutihan mo? Nasaan? Nanggugulo ka lang. Ikaw ang nanggugulo. Kamahalan, si Zhao Yi ay walang respeto sa kanyang nakatataas. Kung ito ay makakabuti sa bansa, handa akong mamatay. Hindi ako iiwas sa sakuna o biyaya noong hinihingi ng kamahalan ang iyong payo at estratehiya. Bakit hindi ka nagdala ng hukbo para mangaral ng katarungan kay Tuo Bahong? Gamit ang iyong dila, papatalsikin mo ang 100,000 hukbo pabalik sa kapatagan? Magaling ang pananalita, ang mga gunggong na iyan. Sa wakas may nakapagpakita sa kanila ng tamang asal. Ikaw na uri ng tao, kapag may problema, umuurong ka. Pagkatapos, nagsisinungaling ka. Tanga kang parang baboy. Gusto mo laging mag-utos. Busog na busog, sinisisi ang kusinero. Ikaw ay keyboard warrior. Ang sarap. Pero anak, sino ba ang keyboard warrior na ito? Hindi mo ba ako nakikitang nagmumura? Batang hamak.
Ikaw talaga. Sinasabi ko sa'yo, ang alam ko ay maruming laro, pero nanalo ako. Na-save ko ang Yanmen Pass, na-save ko ang uri mo, ang posisyon ng mga hayop na nagkukunwaring tao sa palasyo. Ngayon, nalutas na ang krisis. Binaligtad mo ako. Ang aso marunong magpasalamat. Sabihin mo, mas masahol ka pa ba sa aso? Ikaw. Sa digmaan, ang malakas ang nabubuhay, ang mahina ay namamatay. Kung ang ating dakilang zoo ay mananatili sa lumang paraan, ito ay pagpapakamatay. Ang talento at diskarte ni Zhao Yi, na kaya niyang talunin ang kaaway, iyon ay magandang diskarte. Ang dakilang zoo ay hindi gagamit ng mga mamamayan at buhay ng mga sundalo para sa walang kabuluhang pangalan. Salamat kamahalan. Dalhin ninyo si Ginoong Chen. Assistant Minister Zhao, magaling ka talaga sa pagsasalita. Sana lang. Ano, Prime Minister Wang, may payo ka. Pagod na ako, tapos na ang usapan ngayon. Umalis na kayong lahat. Ang lumang panaginip ng Luoyang ay naging abo. Sa labas ng Yanmen Pass, ang niebe ay puno ng monumento. Hindi humihingi ng pagkalimot sa mga nakaraang hinanakit. Sana ay maunawaan mo ang pagbabalik na ito. Mahuhusay na salita, hindi ako naniniwala. Hindi ba ito ang ode sa diwata ng luo na ginawa ko? Binibining Yanran, lihim mong kinopya. Ikaw, ibalik mo sa akin. Binibini. Sa pagkakataong ito, hindi kita sapilitang yakap. Ikaw ang sapilitang yumakap sa akin. At pantay na tayo, di ba? Wala kang hiya. B. Nasaktan ba kita? Ang sakit ko ay hindi mahalaga. Basta, hindi nasaktan ang iyong kamay. Gabi na. Ginoong Zhao, umuwi ka na. Babalik ako bukas, pwede ba? Bahala ka. Ang babaeng ito na mahilig sa sining ay mas madaling paikutin kaysa sa malaking baka. Tay, Bastos, hindi ka marunong kumatok? Bakit mo tinatakpan ang bibig mo? ang kamay na ito, nahawakan na si Miss Yanran. Nasa isip ko pa rin. Walang hiya. Tay, may malaking bagay ako. Pumirma ako ng military oath sa emperador. Isinangla ko ang buong pamilya Zhao. Ikaw? Kung hindi matupad ang oath, pugutan ng ulo. Gusto mo bang mamatay ang buong pamilya? Gagawin ko ang malaking proyekto ng semento, pero kinakapos ang emperador. Kaya mangungutang muna ako sa iyo, konti lang. 20,000 tael muna. 20,000 tael? Saan ako kukuha ng ganyang karaming pila? Wala. Nasaan ang aking spike club? Ngayon, talagang kailangan kitang disiplinahin. Tay, ito ay angel investment. Sa hinaharap, ang kita ng semento ay daan-daan o libo-libong beses. Anong angel? Anak, ang mga ideya mo kamakailan ay lalong nagiging kakaiba. Ito ay para sa emperador. Kung magtagumpay ang semento, hindi lang 20,000 tael, kundi 2 milyon ang ibabalik sa iyo. Sira ulo, layas. Tigilan mo ang kalokohan. Sige, hindi ka magbibigay. Pupunta ako ngayon sa emperador. Hindi na kailangang maghintay ng isang buwan. Diretso na lang patayin ang buong pamilya. Ikaw? Teka lang. Ay. Ito ay ang kayamanan ng pamilya Zhao na naipon sa ilang henerasyon. Sige, Lord Angel, hintayin mo ang magandang balita. Meron tayong trabaho, lumapit kayo? Binibini, si Tiyuma ay napakagaling. Sobra naman, anong utos mo, amo? Xiaolu, gamitin ang pera para kumuha ng mga minero. Maghanap ng 2 bagay sa labas ng lungsod. Ang isa ay maputing bato na madaling gumuho kapag dinurog. Ang isa naman ay malagkit na putik. Mas malagkit, mas maganda. Ginoo, bakit kailangan mo yan? Para bang gumawa ng bahay sa putik? Oo, Ginoo, magtatayo ako ng isang bahay na magbibigay saya sa lahat ng mahihirap. Ang Ginoo mahilig magpalinlang. General Ma, mayroon akong pinakamahalagang bagay na ipapagawa sa iyo. Handa akong mamatay para sa iyo. Samahan mo ako sa isang mapanganib na lugar upang tulungan ang mga babaeng nangangailangan. Bigyan mo sila. Ang mga engkanto sa lasing na immortal, talagang marunong manggulo. Baliw na anak, binigyan kita ng pera para sa mga seryosong bagay. Hindi para makinig ng musika sa lasing na immortal. Tatay, mali ang akala mo sa akin. Hindi mo man lang tinanong kung anong ginagawa ko at gusto mo akong patayin. Labis akong nasaktan. Akala mo ba kumuha ako ng libu-libong piraso ng pilak para lang makinig ng musika? Ang imahe ko sa iyong puso, ganyan ba kalala? Ang sakit ng pakiramdam ko. Ikaw pa ang nagdaramdam. Nakita ko mismo na lumabas ka sa lasing na immortal at nagdadahilan ka pa. Nandito ka rin pala. Wala kang pakialam. Oo, lumabas ako mula sa lasing na immortal, pero gumagawa ako ng market research. Research? Huwag mong akalain na hindi ko alam kung anong research ang gagawin mo sa brothel. Bakit hindi mo sabihin na pumasok ka sa kubeta para mag-inspeksyon ng pagkain? Tatay, kailangan mo pang umunlad ng pag-iisip. Tinatanong kita, ano ang lasing na immortal? Ito ang pinaka-nangungunang industriya ng libangan sa bansa. Ano ang gusto kong gawin? Ang gusto ko ay i-upgrade ang industriya. Ano ang i-upgrade sa industriya? Tatay, isipin mo, kung pupunta ka sa lasing na immortal, kasama ang maraming lalaki, nagsisiksikan sa bulwagan, nakikinig sa isang babae, na kumakanta, o gusto mo ang isang babae na gumagamit ng profesional na paraan para i-relax ang iyong kalamnan, mabawasan ang pagod, at tatawagin kang, kuya? Siyempre, tatawagin akong kuya. Sige. Nanay, narinig mo ba? Ama, ay hindi pala kuya. Ah. Halika, sumunod ka sa akin sa kwarto. Sabihin mo sa akin ng maayos. Sinong munting halimaw ang gusto mong tawagin kang kuya? Wala kang kwenta. Patayin mo pa ang sarili mong ama. Tara. Ha, madam, dahan-dahan lang. Ginoo, amo, Ano ang ikinagagalit mo? natagpuan ko na. Limestone clay. Maganda ang kalidad, hindi nakakapagtaka, galing kay Little Green, Lauma. Humanap ng ilang mapagkakatiwala ang tao. Maghanap ng angkop na lugar, mas liblib, mas maganda. Gumawa ng lihim na kuweba at hintayin ako. Pupunta ako sa kagawaran ng mga manggagawa para humingi ng mga tauhan. Gagawa tayo ng malaki. Opo. Magandang umaga sa inyong lahat.
Zhao Yi, Undersecretary ng Digmaan, sa utos ng kanyang kamahalan. Inutusan akong humiram ng ilang bihasang manggagawa mula sa kagawaran ng mga manggagawa. Mga ginoo, sino ang namamahala ng tauhan dito? Oh, si Zhao Yi, Ginoong Zhao. Pasensya na, bulagang maliit na ito. Ako ang namamahala sa tauhan. Ngunit sa palagay ko, Ginoong Zhao, lagi kang walang ginagawang tama. Ginoong Zhao, umuwi ka na lang. Ha 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 ha. Sino ka ba? Ang tapang mong magsalita sa akin. Nasaan ang inyong kalihim? Ay, ang bastos ng pananalita. Makinig ka. Wala ngayon ang kalihim. Sa ibang araw na lang manghiram. Sige. Magpakasaya ka habang may oras ka. Kapag nasunog na itong insenso, tapos na ang magandang araw mo. Kamahalan, 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 inaapi nila ako. Sabi ko, gagawa ako ng semento para itayo ang dakilang pader ng zoo. Sabi nila, walang kwenta ako. Kamahalan, bigyan ninyo ako ng katarungan. Tama na, huwag ka nang magdrama. Sabihin mo na ang gusto mo. Ngayong araw pumunta ako sa kagawaran ng mga manggagawa para humingi ng tauhan. Pinigilan nila ako ng husto. Hindi lang ito sampal sa akin. Ito ay pagwawalang bahala sa kamahalan. UR, kunin mo ang aking selyo. Samahan mo si Undersecretary Zhao. Opo. Hindi ako natatakot sa kanyang pananakot. Wala namang nangyari sa pananakot niya. Si Zhao Yi ay isa lang papel na tigre. Ha 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 ha. Mayroon akong suporta ni Xiang Shu Darin na si Wang Chengxiang. Hindi ako takot. Chensen, lumabas ka! Zhao Yi, ang Ministry of Works ay hindi lugar para maglaro ka. Ang langjong ng Ministry of Works na si Chensen ay napabayaan ng kanyang tungkulin. Simula ngayon, siya ay iaakyat sa Imperial Guard para tanggalin at imbestigahan. At Zhao Yi, ginagamit mo ang pangalan ng emperador. Nagpapanggap kang nag-uutos sa pangalan ng emperador. Gusto mo akong takutin? Guard, arestuhin si Zhao Yi. Sabi ko, tapos na ang magandang araw mo. Tapos na talaga. Utos ng kanyang kamahalan. Inuutusan si Zhao Yi, ang silang ng Ministry of War, na ganap na mamahala sa usapin ng semento. Ang mga resources ng Ministry of Works ay maaaring gamitin. Kung may magpapabaya o magtatanggi, ituturing na pagsuway sa utos ng emperador. Susunod ako sa utos. Gagawa kami ng buong pagsisikap na makipagtulungan kay Zhao Xilang. Buwisit. Ano ang ibig sabihin ng makipagtulungan sa akin? Ito ay pakikipagtulungan sa dakilang layunin ng kanyang kamahalan. Sa loob ng kalahating oras, gusto kong makita ang pinakamahusay na manggagawa ng Ministry of Works. Sino sa inyo ang may pinakamahusay na kakayahan? Siyempre si Zhang Gong. Sa palagay ko ay si Sun Gong. Hindi. Mas magaling pa si Zhou Laohan. Tama na. Bilisan natin ang pagpili ng tao. Lahat tayo ay naglilingkod sa kanyang kamahalan. Kung kaya ng Ministry of Works, gagawin nila. Kung hindi kaya, wag sisihin sa akin ang Ministry of Works ay sasaluhin ng sabay. Ginoo. Nagkakaisa kami. Una naming inirekomenda si Zhang Gong. Mamaya, isama rin si Xiao Qiang sa grupo ni Zhao Darin na nagtatrabaho. Naiintindihan mo ba? Opo, Ginoo. Xiao Qiang, kapag naroroon ka, magulat ka sa tamang oras. Mag-ingat sa sa recipe ng semento. Opo, Ginoo. Hindi ko bibiguin ang misyong ito. Ginoo, ito ang lahat ng mga rehistradong mahuhusay na manggagawa ng aming Ministry of Works. Sige, sila na. Ako si Zhao Yi. Mula ngayon, ang mga maestro ay susunod sa akin. Hanggat maganda ang trabaho, bawat isa ay makakakuha ng 30 tael na sahod bawat buwan. Ginoo, huwag kayong mag-alala. Bahala na kami, Ginoo. Talagang binigyan ang mga manggagawa ng sweldo ng isang official na may ikalimang ranggo. Ginoo, sa totoo lang, ang aking kakayahan bilang manggagawa ay hindi rin masama. Dito kay Zhao Darin, kung pwedeng mag-part-time, siguradong isaalang-alang ang iyong lingkod. May mali. Tumigil ka. Hindi ka ba batang manggagawa? Ang kinis ng balat mo. 16 ka na ba? Ayaw. Hindi bagay sa iyo ang plano ko. Zhao Xilang, sandali. Ginoong Ministro, narinig ko pong wala kayo. Nag-teleport ka ba? Abala sa trabaho, yung Xiao Qiang na sinabi mo, ay isang batang talento sa mga manggagawa, magaling sa gawa, matalas ang utak, tiyak na makakatulong sa iyo, Zhao Xilang. Ito ba ay para sa akin? Spy ba ito? Hindi na, talagang hindi. Huwag kang masyadong maghinala, Zhao Xilang. Tayong lahat ay para matapos ang ipinagagawa ng emperador. Taos puso ang aking intensyon. Ginagago ako ng matandang ito. Pinahahalagahan ko ang iyong kabutihan, Ginoong Sun. Napakagaling ni Xiao Qiang. Gamitin mo na lang para sa iyo. Zhang Gong, tara na. Zhao Xilang. Masyado pang bata, tiyak na hindi niya iisipin. Mayroon pa akong isang lihim na espiya. Sina, alisin na ninyo ang inyong mga piring. Ito ay lubhang lihim. Para sa inyo ito. Ang mas kaunti ang inyong alam, mas ligtas para sa inyo. Napakaingat ninyong mag-isip, Ginoo. Mahjong, gabayan mo kami. Zhang Gong, Narito po. ito ay limestone. Ito ay clay. Ang gagawin ninyo ay durugin ang mga ito, haluin, at saka sunugin. Ito ang sample. Hindi pa sapat ang tibay. Ang perpektong semento, nasa tamang proporsyon ng limestone at clay, at ang mga detalye. Paano makamit ang pinakamataas na tibay? Bahala na sa iyo, Engineer Zhang. Naiintindihan ko po. 10 araw lang ang ibibigay ko sa iyo. Kaya ba? Sabihin mo kung may problema. Lampasan natin ang hirap, sapat ang pera. Gagawin ko ang lahat. Amo, tapos na. Ang semento, tapos na. Tapos na? Sandali, ikaw ang nagulat? Sino ang nasa lugar? Bilis, kunin ang recipe. Walang maiiwang saksi. Sino ang namamahala? Ako, sino kayo? Inutusan kami ni Assistant Minister Zhao na kunin ang recipe ng semento para sa sekreto. Kaya tinakpan namin ang mga mukha. Mali, hindi kayo mga tauhan ni Zhao. Sunggaban! Tapos na, talagang tapos na. Patayin ang mga bastos na ito. Mag-iwan ng isang buhay. Amo, siya ay personal na gwardiya ng punong ministro. Ginoo, Buti na lang ligtas ang lahat. Salamat sa inyong hirap. Ang espesyal na sementong ito, magkano ang kayang gawin bawat araw? basta sapat ang mga sangkap, mga 1,000 kilo. Ay, mabuti. Pupunta ako agad sa kanyang kamahalan. Hihingi ng gantimpala para sa inyong lahat.
Titiyakin kong may gantimpala ang bawat isa. Susunod kami sa iyo hanggang kamatayan, Ginoo? Mula ngayon, lahat kayo ay mga mabuting kapatid ko, Zhao Yi. Pero ikaw, hindi kasama. Mahjong, hulihin siya. Opo. Kino? Ano ang mali ko? Ang karwaheng pumapasok sa bundok ay may maraming piraso ng kahoy na naiwan. Nag-iwan ka ng markadaan, hindi ba? Tingnan mo ang mga supot sa kuko mo. Natatakot ako na sa daang ito. Pinaghirapan mo ang pagmamarka, di ba? Gabi-gabi kang humihingi ng pagpupulong sa kanyang kamahalan? May kagyat na bagay ba? Malaking bagay. Isang bagay na may kinalaman sa kapalaran ng bansa. Ang kanyang kamahalan ay nagbabasa pa ng mga report sa alas 10 ng gabi. Maaga pa ngayon. Dito ka maghintay hanggang tawagin ka. Ano pang hinihintay? Anong bagay ngayon ang mas mahalaga kaysa sa akin? Anong amoy? Ang bango. Sino ka? Zhao Yi, tumigil ka. Ah, ikaw pala, Zhao Yi. Pumapasok ka sa paliguan ko. Wala akong nakita. Totoo. Tumingin ka pa. Akala mo hindi ko kaya? Dukitin ang mga mata mo. Hindi po. Hindi ko po gagawin. Tumingin lang po ako sa sahig. Sabihin mo kung bakit ka pumasok dito nang walang paalam. Mahal na hari, dinalhan ko po kayo ng aking kayamanan. Minamahal kong Zhao. Masyadong nagmamadali ito, hindi ba? Hindi naman inaasahan ko na ito ng matagal. Hindi naman ako makaluma. Pero dapat malaman ng mga opisyal. Ano ang gagawin? Dapat nga nilang malaman. Ang kayamanan ko ay hindi lang para sa hari, kundi sa harap ng hukuman. Makita ng lahat at suriin mismo. Ikaw. At gusto ko rin ang mga mamamayan ng Zhou makita ang kahangahangang bagay na ito. Dapat makita ng buong mundo. Sige, sundin kita. Zhao Yi, paano mo ako lulukuhin? Isang batong sirang-sira ang sinasabi mong kayamanan. Ano sa tingin ng hari? Aling kayamanan? Ano sa tingin ng hari? Aling kayamanan? Tumahimik ka at sabihin ang totoo. Mahal na hari, ito ay semento. Semento. Ang hawak ninyo ngayon ay isang mahalagang pambansang kayamanan. Ito ang pinakamatibay na kalasag. Gamit ito, mabubuo ang matibay tulad ng bato. Gamit ito sa paggawa ng kalsada, hindi masisira sa loob ng 100 taon. Sa pagkakaroon ng kayamanang ito, masisiguro ang katatagan ng ating dakilang dinastiyang Zhou. Napakaganda ng bagay na ito. Ang tunay na ginto ay hindi natatakot sa apoy. Ang semento ay hindi natatakot sa espada. Subukan ninyo, kamahalan, at malalaman ninyo. Nangong, Kamahalan. tulungan mo akong subukan. Ang sementong ito ba ay talagang matibay tulad ng bato? Paano? Paano ito posible? Talaga bang hindi ito masisira? Talagang isang mahalagang pambansang kayamanan. Kamahalan, sa ilalim ng aking pamumuno, ang araw-araw na produksyon ng semento ay umaabot sa 1,000 piraso. 1,000 piraso. Mabuti, mabuti. Zhao Yi, muli kang nag-ambag ng malaking serbisyo sa ating dakilang dinastiyang Zhou. Ang pagpapagaan ng inyong alalahanin ay aking tungkulin. Gayunpaman, nais ko ring humingi ng pabuya para sa mga manggagawang gumawa ng semento para sa kanilang gantimpala. Ang aking mga kontribusyon at pagsisikap ay pinagsama. Bigyan ako ng 10,000 o 8,000 piraso ng pilak. Hindi ako tatanggihan kahit marami. Nangong Yue, umalis ka muna. Ano kaya ang balak ng babaeng emperador na ito? Baka naman may bitag na naman ito para sa akin. Mahal kong ministro, pera lang ba ang gusto mo? Ang makapaglingkod sa kamahalan ay isang malaking biyaya na para sa akin. Hindi ako magkakaroon ng hindi nararapat na hangarin. Oh, Zhao, ang aking tapat na ministro. Kung gayon, ang usapin ng pabuya ay muna nating itabi. Wag naman. Zhao Yi, makinig sa utos. Narito ako. Simula ngayon, itataas kita bilang ministro ng mga pampublikong gawain. Lahat ng iyong pangangailangan ay bibigyan ng magandang probisyon. Gusto kong makita na ginagamit na ang sementong ito. Walang pagkakamali. Yumuyuko ako sa pasasalamat sa inyong biyaya. Itatalaga ko ang aking buong pagkatao sa paglilingkod sa kamahalan. May tanong si Zhao Yisen sa iyo. Itaas mo ang iyong ulo. Sa parte ni Jianan Wang, maganda ang epekto ng utos ng pag-alis ng pabor. Ngunit kay Wang Defa, ano ang iyong nagawa? Sagot ko, kamahalan. Tungkol sa semento, mayroon na akong bahagi ng ebidensya na siya ay nagtatago ng kanyang mga tauhan, ngunit kulang pa ang mortal na dago. Siya ay isang veterano ng 3 dinastiya, may kapangyarihan sa buong palasyo. Kung walang matibay na ebidensya, hindi siya maaaring galawin. Kamahalan, may isa pa akong plano. Ngunit ang planong ito ay lubhang mapanganib. Sabihin mo, Kamahalan, narinig mo na ba ang sining ng black magic? ipaliwanag mo ng detalyado. Si Wang Defa ay tuso. Marami sa mga opisyal ang hindi nasisiyahan sa kanya. Maaari tayong mag-set up ng isang bitag. Ilalagay natin ang isang maliit na manika na may nakaukit na pangalan ng kamahalan sa mansyon ng punong ministro. Pagkatapos, hahanapin natin ito sa harap ng lahat. Sa oras na iyon, mahuhuli natin siya na may ebidensya. Maaari na nating kasuhan siya ng pagtataksil. At sa pagkakataong iyon, mabubunot natin ang kanyang mga tauhan. Mabuti. Ang planong ito ay maaaring gawin. Ngunit, ang planong ito ay nangangailangan ng iyong petsa ng kapanganakan, kamahalan, at kailangan ding makipagtulungan ang kamahalan sa akin sa isang dula. Hanggat maaari nating ibagsak ang masamang punong ministro, makikipagtulungan ako. Sisiguraduhin kong si Wang Defa ay magbabayad ng kaukulang halaga. Si Zhao Yi ay nagiging mas kawili-wili. Nakuha ko na Ano iyang misteryoso? ang petsa ng kapanganakan ng kamahalan. Huwag mong sabihin, gusto mong itugma ang iyong kapalaran sa kanya at tawagin ka sa palasyo bilang prinsipe? Ano ka ba? Nangangarap ka. Ito ang susi para ibagsak si Wang Defa. Boss, gaya ng itinuro mo, kinumbinsi ko siya buong gabi. Ang nahuling mamamatay tao ay pumayag na magbayad sala sa pamamagitan ng pagtulong. Makikipagtulungan siya sa atin. Siya ay isang taong nakakaunawa sa sitwasyon. Papasukin natin siya ngayon pabalik sa mansyon ng punong ministro. Itatago niya ang bagay na ito sa isang lihim na lugar. Naiintindihan. Ito ay isang pagtatanim ng ebidensya. Ngunit anak, ang paggamit ng black magic laban sa emperador ay isang kasalanan na nagdudulot ng pagkawasak ng buong pamilya. Hindi ba ito masyadong mapanganib? Ang isang tunay na lalaki ay hindi natatakot gumawa ng masama. Sa pagharap sa mga taksil na nasa palasyo, hindi na tayo maaaring maging maingat. Ano ang susunod na hakbang? Susunod, dapat magkasakit ang kamahalan. Amo, may malaking problema. Ikaw, alipin ka. Ang ingay mo.
Gusto mo bang mamatay? Ayon sa balita sa palasyo, biglang nagkasakit ang kamahalan. Hindi na siya makabangon. Nagkasakit siya? Tawagin ang manggagamot ng palasyo. Kanina lang, kumalat ang mga chismis sa buong kabisera. Sinasabi na ang ating mansyon ay may masamang espiritu sa gabi. Sinasabi na may isang taksil na naging masamang omens, kaya naapektuhan ang katawan ng emperador. Ano? Ito ay isang chismis. Maghanda ng sasakyan agad. Papasok ako kaagad sa palasyo upang makipagkita sa kamahalan. Kamahalan. Ministro Wang, nandito ka na. May sakit ang kamahalan. Labis akong nababahala. Ingatan po ninyo ang inyong kalusugan, kamahalan. Wala akong problema, kayo na ang bahala sa mga gawain. Ministro Wang, Kamahalan, si Zhao Yi ay humihingi ng pagpupulong. papasukin. Wang Defa, nandito rin pala si Ministro Wang. Nagkasakit ang kamahalan, kaya agad kayong pumunta sa palasyo. Ang katapatan na ito ay talagang nakakaantig. Ang pag-alalay sa hari ay tungkulin ng ministro. Iyan ay tungkulin ng isang lingkod. Hindi tulad ng iba na marunong lang magpanggap. Tama po kayo, Ministro. Nakarinig lang ako ng mga chismis. Dala ang layuning tumulong sa hari. Dumating ako upang iulat ito sa kamahalan. Chismis? Kumakalat sa mga tao na may masamang enerhiya sa bahay ni Ministro na sumasalungat sa bituin ng emperador. Hindi ko maiwasang isipin ang sakit ng kamahalan. Puro kalokohan. Ito ay tiyak na paninirang puri ng masasamang tao. Kamahalan, pakitingnan ninyo ito. Ngayon, kumalat na ito sa buong kabisera. Pinag-uusapan ito sa bawat kalye. Anong mga apoy ng multo at mahika? Ang aking puso ay tapat sa kamahalan. Sana ay maliwanagan ang kamahalan. Tumahimik ka, Zhao Yi. Si Ministro Wang ay haligi ng bansa, huwag kang bastos. Sa tingin ko rin, ito ay chismis. Pero hindi alam ng mga tao. Ngayon, ang mga tao ay nababahala. Kung hindi ito imbestigahan, baka. Ako po, kamahalan, syempre, kamahalan. Siya sa atin ninyo ito para sa akin. Handa akong maghukay ng 3 talampakan upang patunayang ako'y walang sala. Nakagat na ang pain. Punong Ministro Wang, kayo ang pinuno ng lahat ng opisyal. Ang haligi ng ating dakilang Zhou, paano ko dahil sa ilang chismis. Sasaliksikin ang tahanan ng punong ministro. Kamahalan, ang bagay na ito ay may kinalaman sa aking reputasyon. Kung hindi maliwanagan, lalong lalaganap ang chismis. Mangyaring pagbigyan ako, kamahalan. Kamahalan, dahil ang punong Ministro Wang ay kusang loob. Baka dapat nating siyasatin. At Tumahimik ka. Wala akong ganyang intensyon. Baka ikaw ang nagpakalat ng chismis na ito. paano ko magagawa iyon sa ating punong ministro ng Zhou? Kahit bigyan mo ako ng isa pang lakas ng loob, hindi ko talaga gagawin iyon. Kamahalan, dapat siyasatin. Kailangan talagang siyasatin. Halaga bang sisiya sa atin? Mangyaring pagbigyan, kamahalan. Kung ganoon bukas sa umagang pagpupulong punong ministro, maaari kang magsumite ng kahilingan para sa pagsisiyasat. Sa oras na iyon, papupuntahin ko si Nangong Yue kasama ang lahat ng opisyal sa iyong tahanan para sa isang formal na pagbisita upang patigilin ang mga chismis at ibalik ang iyong malinis na pangalan. Maraming salamat, kamahalan. Ministro Zhao, paano ang aking pagganap? Wang Defa, hugasan mo ang leeg mo. Hintayin mo ako. Ako ay naging punong ministro sa loob ng 3 dinastiya. Ang aking katapatan ay nakikita ng araw at buwan. Ngayon, ako mismo ang humihiling na pasukin ng bantay ang aking tahanan para siyasatin kung mayroong anumang pagkakamali. Handa akong tumanggap ng parusa. Sasaliksikin ang tahanan ng punong ministro. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng iyong kawalang sala. Mga chismis lamang iyon. Tiyak na bibigyan ng kamahalan ng katarungan si punong ministro Wang. Dumating na ang utos ng emperador. Sa utos ng emperador, ipinapahayag, punong ministro Wang Defa, haligi ng estado. Ngayon, dahil sa mga chismis, pinaparatangan ka ng mali. Ako ay lubos na naaawa sa iyo. Inutusan ko si Nangong Yue, kumander ng imperial na bantay. Napamunuan ang mga opisyal ng sibil upang siyasatin ang iyong tahanan. Upang linawin ang katotohanan at kasinungalingan. Upang itama ang maling pananaw. Ito ang utos. Nagpapasalamat ako, kamahalan. Commander Nangong, 1 oras na tayong naghahanap. Pwede na ba tayong bumalik sa palasyo at magulat? Kapag napatunayan ko ang aking kawalang sala, tiyak kong malalaman ko kung sino ang nasa likod ng taong nagpapalit ng tama at mali. At pagpupunit-punitin ko siya. Maghanap kayo ng maigi. Ilang tahimik na lugar sa loob ng compound, dapat suriin ng mabuti. Iyan ang tirahan ng mga babaeng pamilya Wang. Hindi dapat kayo basta pumasok doon. Utos ng emperador ay siyasatin ang buong tirahan ng punong ministro. Ang loobang bahagi ba ay hindi bahagi ng tirahan ng punong ministro. Zhao Yi, kapag napatunayan ko ang aking kawalang sala, tingnan mo kung paano kita pagsasakitan. Commander, may mali sa una na ito. Hemp. Ano ito? Bakit nakasulat dito ang emperador at ang kanyang kapanganakan at horoscope? Ito ay pangkukulam. Wang Defa, naglakas loob ka na gumamit ng pangkukulam upang sumpain ang kasalukuyang emperador? Hulihin siya. Hindi ko ginawa. Paano nangyari ito? Utos. Si Wang Defa ay gumawa ng pangkukulam, nagpakalat ng lason at sumpain ang emperador. Nakagawa ng walang kapatawaran na krimen, agad na ikulong sa bilangguan ng imperial. Hintayin ang hatol. Ano sa palagay mo ang dapat gawin? Kamahalan, si Wang Defa ay nagmamalabis sa kanyang kapangyarihan, nagkakaisa sa sariling interes. Ngayon ay gumamit ng itim na mahika laban sa iyo. Karapat dapat siyang patayin. Ngunit, marami siyang kaalyado sa palasyo. Sa tingin mo ba, magiging patas sila sa paglilitis? Huwag kang mag-alala, kamahalan. May plano na ako. Sabihin mo na, Bigyan natin siya ng mahirap na pagsubok. Marami na akong nahanap na nagrereklamo na magsampa ng kaso sa hukuman. Aakusahan si Wang Defa ng pang-aapi sa mamamayan, pagnanakaw ng lupa at pagtatago ng armas. Pati na rin ang pagpasok sa bahay ng iba at pananakit sa isang matandang babae. gagana ba iyon?
Bawat akusasyon ay may ebidensya. Dalhin ang mga nagrereklamo. Mahal na hukom, ipaglaban mo ako. Sino kayo? Ano ang inyong hinaing? Isinusumbong ko ang masamang opisyal na ito na inagaw ang aking lupa at pinatay ang aking anak. Isinusumbong ko ang masamang ministro na nagtatago ng mga armas at baluti. Isinusumbong ko siya sa pagpasok sa aking bahay at pagtatangka sa aking dangal. Paninirang puri ito. Napakalaking paninirang puri. Sinasabi mo bang paninirang puri? May ebidensya ka ba? Tama, sino ang magsasakripisyo ng reputasyon para ilantad ka? Ikaw. Natutulog ako sa bahay tuwing gabi at maaaring patunayan ito ng aking asawa at anak. Ang testimonya ng pamilya, hindi iyan sapat. Kung wala kang ebidensya, ituturing naming nagpunta ka roon. Ikaw, Wang Defa, napakasama mo. Sinuong mo ang emperador ng itim na mahika. Ang kanyang kasalanan ay dapat parusahan ng kamatayan, hinatulan ng agarang pagbitay, Zhao Yi. Napakalupit ng plano. Kahit multo ako, hindi kita pababayaan. Sa pagkakataong ito, napabagsak mo si Wang Defa. Mahal kong ministro, napakahusay mo. Ano mang gantimpala ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Dahil gusto talaga ng kamahalan na magbigay ng parangal, kahit ilang daang libong tael na pilak na lang, ang pag-i-schedule ng aking mga manggagawa sa paggawa ng semento ay umaasa na sa kamahalan. Pera lang ba ang gusto mo? Narito na naman. Gusto akong saktan ng babaeng ito. Gusto niya akong pabayaang mawala ang pera. Nagbibiro ang kamahalan. Ang makapaglingkod sa kamahalan ay aking karangalan na. Kung ganoon, ang usapin tungkol sa gantimpala, kalimutan na. Huwag naman kamahalan. Araw-araw pinalalakbo ang kabayo, pero hindi binibigyan ng damo. Hindi na kita aasarin. Hindi magandang bigyan ka ng anuman sa publiko. Ang pagkumpiska ng ari-arian ni Wang Defa ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Nang buo, pumapayag ka ba? Sa sunod ako, kamahalan. Hante. Gusto ko sanang ibigay, pero ang kabayo ay hindi kumakain. Sa utos ng kamahalan, kumpiskahin ang ari-arian ng traidor na si Wang Defa. Ang sinumang lumaban, patayin. Naku, ang dami pala ng ninakaw ng matandang ito. Ganito kalaking korupsyon, nakakagulat. Ang pagbibilang ay dapat ako mismo ang mga siwa. Halika, dalhin muna ang lahat ng ito sa aking bahay. Opo. Ay, sino ito? Boss, ito ang pangatlong asawa ni Wang Defa. Sabi noong pinakasalan ni Wang Defa ito, kalahating buwan siyang hindi pumasok sa palasyo. Mukhang pinilit lang siya ni Wang Defa. Dalhin muna sa aking silid, tanungin ng detalyado, at pagkatapos ay ayusin. Boss, napakabuti at mapagbigay mo. Ayon sa krimen ni Wang Defa, ang kanyang tatlong henerasyon ay walang ligtas. Si boss ay hindi nag-atubiling magpanggap na playboy upang tulungan ang mga inosenteng babaeng ito na makaiwas sa malupit na pagtrato at pang-aapi. Xiaolu, kunin mo sa akin ang aklat ng mga nakaw na bagay. Ay, iba ang pakiramdam nito. Yanran, anong ginagawa mo rito? Narinig ko, napagod ka sa mga nakaraang araw. Dumaan ako para makita ka. Ikaw, nang aasar ka ba? Tulog na tulog talaga ako. Sobrang pagod ako nitong mga nakaraang araw. Akala ko una nang nahawakan ko. Alam ko nang hindi ka seryoso. Sundukin kita, manyak ka. Yanran, hindi ko talaga sinasadya. Sandali lang. Huwag ka nang magsalita. Nag-effort ako para bisitahin ka. Tatakpan ka sana ng kumot, pero nakakainis. Ginoo, mali ba ang timing ko? Tamang-tama ang dating mo. Anong problema? Bakit nagmamadali ka? Ginoo, tagtuyot sa Jiangnan at saka pagsalakay ng mga tipaklong, walang ani, mga tao'y nakakalat. Ipinatawag ka ng emperador para sa usapan. Tagtuyot sa Jiangnan. Lupang tigang. Kung hindi natin gagawa ng paraan, milyon-milyong biktima ang magkakagulo. Sino sa inyo ang may solusyon? Kamahalan, ito ay parusa ng langit. Ito'y babala ng Diyos sa sangkatauhan. Tayong mga tao, manalangin na lang araw-araw. Wala nang ibang paraan. Ako'y naniniwalang dapat maglabas ng utos ng pagsisisi ang kamahalan. Pagnilayan ang sariling kabutihan, baka sakaling humupa ang sakuna. Mula nang umupo sa trono, masipag at mapagmahal sa bayan, gising sa umaga at puyat sa gabi, bakit kailangang magsisi? Malinaw na may masama kang intensyon. Dahil babae ang emperador, binabaliktad ang natural na kaayusan, kaya nagalit ang langit. Ang sakunang ito ay babala ng langit. Tama iyan. Ibinaba ng langit ang tagtuyot at pagsalakay ng tipaklong. Siguro, talagang para sa Great Joe, parusa sa pagbabaliktad ng yin at yang. Pakiusap, kamahalan, isipan mabuti. Puro kalokohan. Ginagamit ninyo ang sakuna para atakihin ang emperador. Malinaw na may masama kayong hangarin. Nagbabalak ng paghihimagsik. Nanggong guard, ang sinasabi ko ay para sa kapakanan ng bansa. Kung hindi dahil sa kawalan ng kabutihan ng emperador, bakit ilang sandali pa lang sa trono ay may napakalaking sakuna ang dumating? Kalokohan, kahit totoo na galit ang langit, hindi talaga ito para sa emperador, kundi dahil may mga nagmamay-ari ng hukbo at nagmamalaki na sumisira sa bansa at sa mamamayan. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy ni Kagalang-galang Zhao. Tama na. Manahimik kayong lahat. Basta't mailigtas ang mga mamamayan at ang korte mula sa krisis na ito, pwede akong maglabas ng utos na sisihin ang sarili. Ang kondisyon ay magbigay ng mabisang solusyon. Sa aking palagay, dapat agad na magpadala ng hukbo para supilin ang mga biktima upang maiwasan ang kaguluhan, lapastangan. Hindi ba mamamayan din ng dakilang Zhou ang mga biktima? Nagsisikap lang silang mabuhay, hindi naman sila nagre-rebelde. Ikaw, Kalihim Zhou, ikaw ang namamahala sa kagawaran ng pananalapi. Ano ang tingin mo? mahal na Reyna, ang mga balang ay dumami dahil sa tagtuyot naging parang ulap na sumasakop sa langit. Sa kanilang dinadaanan, walang tumutubo. Ang korte ay patuloy na nakikipagdigma sa mga nakaraang taon. Kaunti na lamang ang natitira sa mga imbak. Talagang napakahirap. Nasaan si Zhao Yi? Mahal na Reyna, si Ji Zhao ay nag-aanyaya sa inyo at sa mga opisyal na pumunta sa labas ng lungsod para sa isang piging. Sa panahon ng pambansang krisis, may oras pa ba para uminom? Talagang katawa-tawa. Ang ginagawa ng aking anak ay may malalim na kahulugan. Nakikiusap ako na pumunta ang mahal na Reyna. Maniniwala ako sa kanya sa pagkakataong ito. Zhao Yi, ang mga tao sa Jiangnan ay nawalan ng tirahan.
May oras ka pa bang magdaos ng piging? Mahal na Reyna, dahil nagdaos ako ng piging. Natural na may paraan ako para malutas ang salot ng balang dahil walang makain ng mga tao. Nawalan ng pag-asa. Kumain na lang ng karne para mabuhay. Sige, ngayon, sa harap ng lahat ng opisyal palalawakin ko ang iyong kaalaman kung ano ang tinatawag na walang kapantay na strategist. Zhao Yi, huwag kang magpaligoy-ligoy. Sabihin mo na, Mayroon akong isang bagay. Kapag natikman ito ng mahal na Reyna, ang krisis sa Jiangnan ay natural na malulutas. Huwag kang magyabang ng sobra. Maraming opisyal ang nakatingin. Wala kang alala, alam ko ang aking ginagawa. maniniwala ako sa iyo ng isang beses. Ngunit kung lolokohin mo ako, ipapakulong kita sa palasyo para parusahan. Bakit lagi mong iniisip na putulin ang aking lahi? Pakipikit ang iyong mga mata, mahal na Reyna. Kailangan kitang pakainin. Lapastangan, lalasunin mo ba ang mahal na Reyna? Nangong, umalis ka. Ano ito? Napakalutong at masarap. Balang. Napakalakas ng loob. Zhao Yi, lalasunin mo ang mahal na Reyna? Kamahalan, maaari bang magtanong, ano ang lasa ng mga balang? May amoy na sunog. Ang mga balang ay mga peste ng parusa ng langit. Naglakas loob ka bang hilingin sa mga mamamayan ng dakilang zoo na kumain ng kasuklam-suklam na bagay na ito? Ikaw ay talagang malupit at walang hiya. Bukod sa kung nakakain ba ang mga balang, kahit na nakakain, sino ang maglalakas loob na kumain? Ang mga balang ay naging salot. Dahil walang nangangahas kumain, ang kamahalan mismo ay kumain. Kaya ito ay naging halimbawa para sa lahat. Kaya ang mga tao ay maglalakas loob na kumain. Ang planong ito ay hindi lamang malulutas ang salot ng balang, kundi pati na rin patatagin ang aking reputasyon sa puso ng mga tao. Isang tira, 2 ibon. Ang pagkain ng mga balang ay pansamantalang solusyon lamang. Mayroon akong paraan ng biological control gamit ang mga ibon upang labanan ang mga peste. Hiling ko na tipunin ang lahat ng manok at itik mula sa mga karatig na probinsya at dalhin lahat sa Jiangnan. Ang mga manok at itik ay kakain ng mga balang, kaya ang mga biktima ay makakakuha ng karne at itlog. Sa lalong madaling panahon, ang salot ay malulutas. Mabuti, agad na ipadala ang paraang ito sa Jiangnan upang malutas ang sakuna ng balang. Ang galing ng prinsipe ng Jiangnan. Naglakas loob kang agamitin ang natural na sakuna upang pilitin akong maglabas ng isang kautusan ng pagsisisi. Kamahalan, ang prinsipe ng Jiangnan ay may 300,000 sundalo, matatag ang kanyang base. Ngayon, siya ay niloko ng utos ng pagpapalawak ng biyaya. Tiyak na maghihintay siya ng pagkakataon upang gumanti. Titipunin ko ang kanyang mga ebidensya ng kasalanan, maghintay ng tamang oras, at hampasin siya ng isang nakamamatay na sundot. Mabuti, ipinagkakatiwala ko ito sa iyo. Inisip ko na gamitin ang salot na ito upang mag-alsa. Ngunit sinira ni Zhao Yi na batang iyon. Prinsipe, kahit na ang natural na sakuna ay nalutas na, ngunit may panlabas na puwersa sa kanluran na magagamit. Mabuti, gawin natin iyon. Nagpapakumbaba akong bumabati sa kamahalan. Napansin ko na pumupunta ka sa aking silid-tulugan at opisina imperial mas madalas pa kaysa sa pagdalo mo sa mga sesyon ng korte. Ano? Ang aking silid-tulugan ay mas masaya kaysa sa Jinling Hall? Kamahalan, natagpuan ko na ang prinsipe ng Jiangnan ay may lihim na komunikasyon sa Qin. May mga tropa na kumikilos sa kanlurang hangganan. Natatakot ako na may balak siyang mag-alsa. Totoo ba ito? Kamahalan, huwag kayong mag-alala. Inayos ko na at ginawang maramihan ang thunder cannon kasama ang semento. Magtatayo kami ng matibay na kuta, matibay na parang bakal at pader. Kung maglakas loob siyang mag-alsa, tiyak na hindi na siya babalik. Zhao Yi, kung wala ka, ano ang gagawin ko? Sumasakit ang aking balikat. Masahe mo ako. Kahit na ako ang pinakamataas na pinuno. Ngunit minsan kailangan ko rin ng masasandalan. Ano naman kaya ang balak ng babaeng emperador na ito? Kamahalan, isa kang dakilang pinuno na walang katulad. Bakit kailangan mong umasa sa iba? Pero kahit gaano ako kalakas, babae pa rin ako. Zhao Yi, handa ka bang manatili sa tabi ko upang maging aking sandalan? Nagbibiro ang kamahalan. Dati akong isang playboy, marunong lang ng mga kalokohan. Baka biguin ko ang inaasahan ng kamahalan. Sige, gusto mo na naman akong magtrabaho ng libre. Ang dami mong plano. Sabi ko, kaya mo talaga. Sa pagkakataong ito, ang pagpuksa sa peste ng mga tipaklong, malaki ang iyong ambag. Sabihin mo, anong gantimpala ang gusto mo sa pagkakataong ito? Ang paglilingkod sa kamahalan ay tungkulin ko. Kung bibigyan kita, tanggapin mo lang. Tigilan mo ang dami mong sinasabi. Dahil gusto ng kamahalan na magbigay ng gantimpala, tatanggapin ko na lang ito ng may paggalang. Kamahalan. Prinsesa Munan ng Qin ay namumuno sa isang delegasyon upang bisitahin ang ating kaharian. Sabi nila ay para sa palitan ng kultura. Ang prinsesang Munan na ito ay may malaking kapangyarihan sa Qin. Kung magkakaroon tayo ng magandang ugnayan, maiiwasan ang paghihirap ng mga mamamayan ng dalawang bansa. Pero tungkol sa kultura, naalala ko, parang isang magandang ibon na lumilipad, parang isang sumasayaw na dragon. Zhao Yi, marunong ka talagang pumuri ng babae. Pinagtatawanan ako ng kamahalan. Ngayon, sumulat ka rin ng isa para sa akin. Kung hindi ako masisiyahan, ipapakapon kita agad, para hindi ka na mag-aksaya ng oras sa panliligaw sa iba. Hindi kaya nagseselos ang kamahalan? Sandali lang, kamahalan. Umagay tanaw ang langit, gabi tingin sa ulap. Kahit nakaupo, ikaw ang nasa isip. Ulap ay naglalarawan ng iyong kasuotan, bulaklak ay ng iyong ganda. Sa hanging tagsibol, ang hamog sa rehas ay makapal. Kung hindi sa bundok ng mga jade makikita, tiyak na sa buwan ng palasyo magkikita. Umalis ka na. Bukas sa harap ng delegasyon ng Qin, hayaan mong makita ko ulit ang iyong kakayahan. Dumating na ang delegasyon ng Qin. Ang gaganda ng mga kasama sa delegasyon ng Qin, mas maganda pa sa isang beauty contest. Prinsesa Munan ng Qin ay nagpapakumbaba sa harap ng dakilang reyna ng Zhou. Tumayo ka. Hindi ko alam kung si Prinsesa Munan sa pagkakataong ito ay nagdala ng delegasyon anong layunin. Narinig namin ang kagandahan ng dakilang Zhou, mayamang kultura, kaya nagdala kami ng delegasyon para matuto. Ang Qin ay laging ambisyoso, bigla silang dumating, baka may masamang intensyon. Kamahalan. Ako, ang prinsesa, ay taos-pusong humihingi ng payo. Nagkataon na dumaan ako sa Shu at nakakuha ng isang couplet. Nais kong ipaliwanag ng mga scholar ng Zhou. Sabihin mo, Sa Wangjiang Tower, pinapanood ang daloy ng ilog. Ang ilog ay dumadaloy sa loob ng 1,000 taon.
Magandang couplet, balanse at simetriko, malawak ang diwa. Isang walang kamatayang couplet. Zhao Yi, pinapalakas ang loob ng iba, binababa ang sarili nating moral. Anong klaseng ugali ito? Kung kaya mo, ikaw na. Kung makagawa ka ng isang tugma, ako ang mauunang pumalakpak para sa iyo. Ikaw. Mga ministro, may sino man ba sa inyo ang makakatugma sa couplet na ito? Kamahalan, kaya ko ito. Sa Tingyu Pavilion, nakikinig sa tunog ng ulan. Ang tunog ng ulan ay panandalian lamang. Medyo tugma naman, pero ang panandalian laban sa 1,000 taon, napakaliit ng saklaw kulang sa lakas. Sa dami ng mga talento ng dakilang Joe, ito lang ang kaya nilang gawin? Isang couplet lang naman, sa Yinyue. Well, sumasalamin ang liwanag ng buwan. Ang anino ng buwan ay tumatagal ng 10,000 taon. Ang galing, balanse, at simetriko. Tugma ang diwa. Magaling, magaling, magaling. Ang Yinyue, laban sa Wang Jiang, 10,000 taon, laban sa 1,000 taon, perpektong pagkakagawa. Ginoong Zhao, nakatago ang iyong talento. Hanga ako, hanga. Sobra ang papuri, walang anuman. Dahil ito ay palitan, dapat may pagbibigayan. Magbibigay din ako ng hamon. Mayroon akong 3 couplet. Kung makakatugma kayo ng kahit isa, matatalo ako. Una, usok na pumipigil sa lawa ng mga puno ng willow. Prinsesa, ito ay mahirap. Ito ay isang 5-element couplet. Huwag basta-basta. Ang mga radikal ng 5 karakter ay sumisimbolo sa metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Upang tumugma, hindi lang dapat balanse ang anyo tugma ang diwa. Ang ating tugma ay dapat ding may 5 elemento. Wala ni isa ang pwedeng mawala. Ito ay, Hindi. Mukhang na-overestimate ko kayo. Sige, magbigay ako ng mas madali para may paraan kayong makaalis. Nag-iisa ang balo sa malamig na bintana. Magandang tugma. Ang unang taludtod ay lahat ng karakter ay may yung bubong na bahagi. Ang kahulugan ay lungkot at malalim. Sinusubukan ang anyo ng karakter. At sinusubukan din ang kahulugan. Paano sasagot ang delegasyon ng Qin? walang makasagot? Ang hina naman, sa pangatlong tanong, mas madali na lang. Kayong mga tagakin, huwag kayong magpabaya. Ang bulaklak na lotus sa larawan ay ipininta ng monghe. Ano namang espesyal dito? Parang wala namang espesyal. Ang husay, ito ay isang palindrom na taludtod. Kapag binasa pabalik, pareho pa rin. Ang lotus sa painting ay pintura ng monghe. Bawat titik ay tugma. Eksakto. Wala man lang isa? Patawad, prinsesa. Ang 3 taludtod na ito ay napakahirap. Ang radikal, kahulugan, at palindrom ay sunod-sunod na mahirap. Hindi ko po masagot. Yan lang ang kaya ninyo. Sa ibang bagay hindi ako makapangako. Pero ang pangalawang taludtod, kahit nakapikit ang aking ama, kaya niya itong sagutin. Kung hindi kayo naniniwala, tanungin ninyo siya. Naiintindihan ako ng aking anak. Makinig kayo. Nag-iisa ang balo sa malamig na bintana. Ang malakas na alon ay nagwawalis ng buhangin. Ang galing ng tatay ko. Bawat karakter ay may bahaging tubig. Napakagaling ng diwa. Tugma sa anyo ng karakter. At pinalalakas ang dangal ng ating dakilang Zhou. Napakagaling, Ginoong Zhao. Ang mag-ama ay parehong talentado. Ang pagtutugma ng taludtod na ito, ikaw ang nanalo. Pero, ito ay laro lang ng salita. Hindi ito totoong husay. Sige, ano pa ang gusto ninyong subukan? Kayo na lang ang magbigay ng paksa. Tatanggapin ko lahat. Bawat isa, kahit sino. Lahat kayo, papatumbahin ko. Subukan ninyo ako. Ipapakita ko sa inyo. Ang bisa ng 9 na taong compulsory education. Siya, ang tapang mo. Xiao, Liao, lumabas kayo. Narinig ko na ang kambal na ito ay mga pambansang kayamanan ng Qin. Si Mu Xiao, ang immortal ng tula, ay may mahusay na panulat. Walang makakatulad sa kanyang lalim ng diwa. Si Mu Liao, ang banal na dalaga ng aritmetika. Siya ay dalubhasa sa matematika. Siya ang nagpasigla ng ekonomiya ng dakilang Qin. Wala na. Hindi natin sila matatalo. Kambal? Sige, sabay-sabay kayo. Ginoong Zhao. Dahil ang dakilang Zhou at ang ating dakilang Qin ay magkalapit, magtunggali tayo sa pamamagitan ng tula tungkol sa hangganan. Kaya mo ba? Makipagpaligsahan sa isang dilag. Para kay Zhao Yi, ito ay isang kasiyahan. Ngunit, bago ang paligsahan. Garampon, mayroon akong isang maliit na kahilingan. Baka natatakot ka. Natatakot? Sa palagay ko lang ay walang pusta. Sobrang boring lang. Hanggat hindi ito sobra, pinapayagan kita bilang prinsesa. Kung mananalo ako sa paligsahang ito, hindi ko alam kung maaari bang ang prinsesa makipag-inuman sa akin ng isang tasa. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Kapag nanalo ka na, saka ka magyabang. Bastos, pagkatapos ng paligsahan, tingnan natin kung paano kita haharapin. Binibini Xiao, sige. Libo-libong milya ng dilaw na buhangin, lahat ay ulap at langit. Isang kuta ang humaharang sa usok ng digmaan. Ang mga sundalo'y naghahangad ng uwi, sa liwanag ng buwan. Ang tali sa kamay ay nagtatanggol sa mundo. Ang galing, may tapang, at integridad. Ang damdamin ng pagtatanggol sa hangganan ay naisulat ng lubusan. Hindi nakapagtataka na ikaw ang makata ng dakilang Qin. Si Mu Xiao ay talagang may kakayahan. Si Zhao Yi, hindi ko alam kung kaya niya. Kung hindi magawa ni Ginoong Zhao, mas mabuting sumuko na agad para hindi ka mapahiya dito. Ang prinsesa ay nagmamadali. Gusto mo bang makipag-inuman agad sa akin? Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Kung kaya mo, gumawa ka ng tula. Kung hindi mo kaya, sumuko ka na. Paglabas ng hangganan, ang buwan sa panahon ng Qin, ang daanan sa panahon ng Han, ang libo-libong milyang marcha, ang mga tao ay hindi pa bumabalik. Kung ang lumilipad na general ng Longcheng ay narito, hindi niya hahayaan ang mga kabayo ng Hu na tumawid sa Yin Mountains. Isang walang kamatayang obra maestra. Kapag lumabas ang tulang ito, ang akin ay hindi karapat-dapat banggitin. Si Ginoong Zhao ay tunay na henyo. Kung ang lumilipad na general ng Longcheng ay narito, hindi niya hahayaan ang mga kabayo ng Hu na tumawid sa In Mountains. Si Zhao Yi ay may ganitong kabayanihan. Minaliit ko siya. Imposible ito ay tiyak na inihanda ng maaga ang script kamahalan. Si Zhao Yi ay nandaya. Prinsipe ng Timog, isipin mo ang iyong paninindigan. Nagbigay ng tanong si Prinsesa Munan. Agad gumawa ng tula si Zhao Yi. Paano siya nandaya? Marunong ang hari. Naiinggit lang ang prinsipe ng Timog. Ang tanong ay galing sa kabilang partido. Kung maghahanda sila, sila rin ang maghahanda. Siguro ay may lihim na pagtingin ng prinsesa. At isinumbong sa akin ang tanong. Huwag mong siraan ang prinsesa. Ako ay tapat at malinis. Wala akong ginagawang ganyan. Kung kaya mo, gumawa ka ng isa pang tula. Kung ang husay ay katulad ng kanina, aaminin kong talo kami. Ayaw maniwala? Sige. Ngayon ay palalawakin ko ang inyong pananaw. Tingnan ninyo kung ano ang tunay na tula ng hangganan, ubod ng alak sa gintong kopita. Nais uminom, ngunit nagmamadali ang violin. Huwag mong pagtawanan ng lasing na nakahiga sa digmaan. Ilan ang bumalik mula sa digmaan noon?
Ang ganda ng huwag mong pagtawanan ang lasing na nakahiga sa digmaan. Ilan ang bumalik mula sa digmaan noon? Mahal kong pinuno, napakahusay ng iyong tula. Natutuwa ang puso ko. Ito ba talaga ang anak ko? Ang galing ni Ginoong Zhao, natuto ako, Munan. Para kang isang Diyos na bumaba sa lupa. Hindi na ako maglalakas loob tawaging Diyos ng tula. Bilang isang mag-aaral ng agham na mahilig sa tula, kaya ko kayong talunin ng madali. Paano? Paano tayo natalo? Sino pa ang gustong makipaglaban sa akin? Ginoong Zhao, ako ang makikipaglaban sa iyo. Sabihin mo, Ang tanong na ito ay hindi tungkol sa tula, tungkol ito sa matematika, at ito rin ang pundasyon ng pamamahala. May isang kulungan na may pheasant at kuneho. Sa itaas ay 35 ulo, sa ibaba ay 74 na paa. Ilang pheasant at kuneho bawat isa? ha 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 ha, akala ko napakahirap na tanong yun lang pala. Huwag kang magyabang. Salita lang kung kaya mo, sabihin ang sagot. 23 pheasant, 12 kuneho. Tama ba? Binibining liyaw. Hindi ka man lang gumamit ng counting rod, paano mo nalaman? Ang dali-daling tanong at tatanungin nyo pa, ituturo ko na lang sa inyo. Isang paraan ng pagpapalagay. Kung ipagpalagay na ang 35 ulo ay puro manok, edi 35 beses 2. 72 na paa, kumpara sa kabuuang 94. Kulang ng 24. Ang 24 na paa na ito, hindi ba 12 kuneho lang ang makakabuo niyon? Samba lang iyan. Ano naman kung nakuha mo? Kailangan ba talagang mayabang ka? Tamba? Ngayon, isusulat ko. Isa pang solusyon para sa linear equation na may dalawang unknown. Pakitingin ni Miss Liao. Ang yabang. Siya ang pinakamagaling na mathematician ng Chin, Ginoong Mu. Turuan mo siya ng leksyon. Pwede ba akong maging estudyante mo? Ituro mo sa akin ang paraan ng pagbilang. Ha? Prinsesa, ang aming emperador ay nais makipagkaibigan sa mga karatig bansa. Ayaw na magkaroon ng alitan na mawalan ng tahanan ng mga tao. Pero sa pagdating ninyo ngayon, tila gusto ninyong hiyain ng Zhou. May nakatagong dahilan ba? Nagbibiro ka, Ginoong Zhao. Bawat isa ay para sa kanyang Panginoon. Kami ay para sa Chin. Ang kinakatakutan ko ay ang digmaan. Ang mga sundalo ay mag-aalay ng buhay. Sa bandang huli, para sa iba, ang tagumpay. Ang isang magandang prinsesa tulad mo ay maaaring mamatay sa digmaan. Sayang naman. May ibig kang sabihin. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? O, pinapaalalahanan ko lang ang prinsesa. Kapag nag-away ang dalawang tigre, may isang masasaktan. Huwag kang maging kasangkapan ng iba. Magdudulot ng hirap sa mga tao. At ang iba, ang makikinabang. Paano kung ang Chin ay samantalahin ang inyong panahon ng awayan at pagkatalo ng Zhou upang pagisahin ang buong mundo? Prinsesa, tingnan mo ang paligid. May, napapansin ka bang kakaiba? Bakit napakakinis at pantay ng mga baldosa? Ano ito? Ito ay tinatawag na semento. Matigas ang pagkakagawa. Hindi natatakot sa ulan, hangin, at kidlat. Sa iyong pagkaunawa, hindi mo maiisip kung gaano ito katigas. Oh, talaga? Anong gagawin mo? Walang patunay ang salita. Susubukan ko ito ng personal. Prinsesa, tirahin mo na. Huwag mong sayangin ang espada mo. Ang tigas naman. Kung gagamitin ito sa pagtatayo ng lungsod, magiging hindi masisira. Walang makakatalo. Prinsesa, may tiwala ka pa bang talunin ang dakilang Zhou? Ang mga lungsod at kuta ng dakilang Zhou at ang mga kalsada sa buong bansa, lahat ay ginamitan ng sementong ito. Ngayon, mabilis nating mailalagay ang hukbo sa hangganan at walang hadlang ang transportasyon ng pagkain. Ano ba ang gusto mong sabihin? Simple lang, itigil ang alitan sa hangganan. Magtulungan ang dalawang bansa, kunin ang bawat isa ang kailangan. Ang dakilang Chin ay may mga kabayo at balat at magagaling na manggagawa. At ang dakilang Zhou ay may pagkain at seda na kailangan ninyo. Patit ang sementong ito ay ibabahagi namin sa inyo. Totoo ba ang sinasabi mo? Ang sementong ito ay ibibigay sa dakilang Chin? Ang sementong ito ay hindi, sandatang pangsakop. Magagamit ninyo ito sa pagtatayo ng lungsod at paggawa ng kalsada at irigasyon para dumami ang ani. Ito ay mabuti para sa bansa at mamamayan. Naiintindihan ko na. Pagbalik ko sa aming bansa, kukumbinsihin ko ang aking ama na maging kapatid na bansa ang dakilang Zhou. Hindi nalalabag. Magbubukas ng ruta ng kalakalan. Mahal na prinsesa, samantalahin natin ang pagkakataong ito. Sumakay tayo sa karwahe at maranasan ang ibig sabihin ng tunay na patag na daan. Damhin ang bentahe ng sementadong daan. Sige, mararanasan ko ito ng personal. Ang takbo ay napakakinis. Kung bibili ang dakilang Chin, magkano ang bawas? Mahal na prinsesa, para malikha ito, gumastos ng malaki ang dakilang Zhou tungkol sa presyo. Mahirap sabihin. Huwag kang maglihim. Sabihin mo ang presyo. 1 kilo, 100 piso. Nanloloob ka. Ito na ang presyo ng pagkakaibigan. Isipin mo, kung ibebenta ko ang semento sa mas malayong Shirong, hindi lang 100 tael, 200 tael bawat kilo, mag-aagawan pa sila. Kuya Zhao, bawasan mo pa ng 50%. Sana maging 50 tael bawat kilo. Tungkol sa presyo, maaari akong makiusap sa babaeng emperador. Pero kung magkano ang kaya kong ibaba, depende sa performance mo, prinsesa. Ang lakas ng loob mo, Zhao Yi. Naglakas loob kang walang galang sa prinsesa. Hindi ko alam kung iisipin ng prinsesa na ang tigas ng sementong ito at ang tibay nito ay hindi ka binigo, di ba? Sana hindi ako prinsesa. Para tayo ay manatiling magkasama, magpakailanman. Anong mahirap doon? Papuntahin ka ng iyong ama para pakasalan ako at ang presyo ng semento ay babawasan ko pa para sa inyo. Talaga? Seryoso ka? Wala kang alala, tutulungan kitang mapababa sa 40 tael bawat kilo. Hindi na pwedeng mas mababa pa. Ang pagbebenta ng 40 tael bawat kilo ay sobrang kita pa rin. Sa isang banda, ginugupit ko ang tupa. Sa kabilang banda, nakukuha ko ang magandang balita. Sumang-ayon na si Prinsesa Munan sa alyansa at kalakalan ng Great Chin. Bakit kayo lahat mukhang malungkot? Nangong Yu, ikaw na magsalita. Nakatanggap lang ako ng lihim na ulat na ang Haring Timog o ay lihim na nagtipon ng 300,000 sundalo.
Sa tingin ko, baka may masama siyang balak. Ambisyoso at taksil. Talagang magre-rebelde na ang matandang iyon. Bukod pa riyan, ang mga general ng Imperial Guard at ng hukbong bawal ay madalas na nagpapalitan kamakailan. Ako ay nag-aalala na baka siya ay gumawa ng masama laban sa inyong kamahalan. Ako kaya ay pumasok sa palasyo kasama ang kanyang hukbo. Ang Haring Timog ay nagpapakita ng rebelyon. Ministro Zhao, may mabuti ka bang plano? Kamahalan, mayroon akong isang plano. Mabuhay ang emperador. Mabuhay. Tumayo kayong lahat. Salamat, kamahalan. Ministro Zhao Yi, kamakailan ay nagpakita ka ng pambihirang merito. Sinupil mo ang mga hilagang barbaro, gumawa ng semento, inalis mo ang mga taksil tulad ni Wang Difa, at ngayon ay pinayapa mo ang Great Qin. Napakalaki ng iyong ambag. Nais kitang gantimpalaan ng husto. Ipatawag, si Zhao Yi ay lumapit. Nagpasya ako na italaga si Zhao Yi bilang pambansang tagapayo na may ranggong unang klase at bigyan siya ng kapangyarihang magpatawad at magpatupad, makapasok sa palasyo na may dalang espada at tsinelas, pumasok ng walang pagyuko at tawagin ng hindi ginagamit ang pangalan at sambahin ng lahat ng opisyal. Salamat po sa biyaya ng kamahalan. Hindi po dapat, kamahalan. Si Zhao Yi ay walang sapat na karanasan at kilala bilang isang pabaya. Marunong lang gumawa ng mga walang kwentang trick at mga maling paraan. Kung gawin siyang pambansang guro, baka maging sanhi ng batikos ng buong mundo. Matanda ka, hinahanap mo bang pagalitan? Ikaw ay talagang isang walang pinag-aralan at pabaya na anak ng mayaman. Ang pambansang guro ng ating dakilang Zhou. Hindi lang dapat bihasa sa sining at martial arts, kundi dapat kayang tawagin ang hangin at ulan at utusan ang mga espiritu at Diyos. Tawagin ang hangin at ulan at utusan ang mga espiritu, maling set ba ito? Ang mundong ito ay pag-aari ng kamahalan. Kung nais ng kamahalan na gawin akong pambansang guro, ano bang pakialam mo? Ikaw ay napakayabang. Ano yung ikaw? Ang isdang palos na may konting asin. Inaakala na ito ay isang mamahaling seafood? Kung magsalita ka pa ng walang kwenta, ipapakita ko sa iyo kung sino ako. Zhao Yi, inaakit mo ang kamahalan at may masamang balak. Akala mo ba hindi ito napapansin ng sinuman? Mga tauhan, kunin ang mapangahas na taong ito at putulin ang ulo. Ang prinsipe Jenan na ito, hindi na nagpanggap pa. Direktang pinakilos ang Imperial Guard at gumamit ng dahas laban sa palasyo. Tunay na napakawalang takot. Matapang ka, Prinsipe Jenan. Naghahangad ka bang magalsa? Iniutos mo ang hukbo ng walang pahintulot at sinadya mong saktan ang pambansang guro at banta sa kamahalan. Ito ay isang krimen ng pagtataksil. Sinabi ko na, ang pambansang guro ay dapat may kakayahang tawagin ang hangin at ulan. Sa kasalukuyan, ang buong bansa ay nasa tagtuyot ilang buwan. Nang walang ulan, ang mga tao ay walang mabuhay. Kung makapag-imbita ka ng ulan, tatanggapin namin ikaw bilang pambansang guro. Kung hindi mo magawa, parurusahan kita sa ngalan ng kamahalan ng krimen ng pandaraya, putul-putulin. Duke Ango Timog. Iba't ibang propesyon, iba't ibang kakayahan. Si Zhao Yi ay may kahusayan sa militar, tula, at matematika, talagang higit sa karaniwan. Ngunit ang pagtawag ng hangin at ulan ay likas na malabo. Bakit pilitin ng isang tao sa isang bagay na hindi niya kaya? Hinihiling ko, kamahalan, na bawiin ang utos upang kumalma ang mga mamamayan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo matandang lalaki upang umamin kang talo. Sapat ang halumigmig sa hangin. May malamig na hangin dumaraan sa itaas. Ito ang perpektong oras para sa artipisyal na pag-ulan. Kamahalan pakiutos na magsindi ng malalaking siga sa paligid ng imperial na lungsod, mas marami, mas maganda. Payagan ng Hong Yue, sindihan ang apoy. Zhao Yi, huwag magpaliban. Paano makatutulong ang pagsindi ng siga sa pagpapaulan? Dahil ito ay pag-aalay sa langit para sa ulan, natural na kailangan itong makita ng langit. Kung gambalain mo ulit ang aking seremonya, susumbong ako sa Diyos ng langit upang paikliin ng 1 pulgada ang iyong maliit na kapatid. Zhao Yi, dapat kang magtagumpay. Hindi siya dapat pahintulutang magpaliban. Sa loob ng 1 oras, kung hindi umulan, papatayin ko ang impostor na ito ngayon din. Anong nangyayari? Hayaang bumuhos ang malakas na ulan para hindi mo makita ang pag-aalangan sa aking mukha. Ikaw ang pinakawalang hiya. Bastos, mga tauhan, hulihin ang taong ito. Nakita nyo ba? Ang dulo ng teolohiya ay agham. Imposible ito. Paano niya nagawang utusan ang mga Diyos? Ang pambansang guro ay may walang hanggang mahika. Mabuhay ang ating matalinong emperador. Ang apoy ay gumagawa ng init. Tumataas ang mainit na hangin. Kapag lumamig, magiging ulan. Ang sodium chloride sa paputok ay tumutulong sa pagbuo ng mga patak ng ulan. Hindi ko inaasahang magiging mahika ko ito. Ang dali lang lokohin ng mga tao sa panahong ito. Huwag kayong luhod, tumayo kayo. Ito ay ilusyon lamang. Ito ay mapanlinlang na salamangka. Naloko kayong lahat. Zhao Yi, napakabuti ng mayroon ka. Kahit may tulong ka sa langit, hindi mo matatalo ang aking 300,000 hukbo. Ngayon, papalitan ko ang dinastiya. Ano ang gagawin ninyo? Kayo ang Imperial Guard ng Great Zhou. Dapat sumunod lamang sa emperador. Paano kayo susunod sa isang rebelde? Ang Imperial Guard ay nasa ilalim ko na. Wu Mingkong, ikaw ang pumilit sa akin. Mamaya ipapahiya kita sa lansangan para malaman mo ang aking kakayahan. Hari ng Timog, hindi kita pinabayaan. Itinalaga kitang hari, binigyan ng mahalagang tungkulin. Bakit ka nagrebelde? Bakit mo ipinagkanulo ang Great Zhou? Babae ka lang. Wala kang karapatang utusan ako. Ang dating emperador ay walang anak. Ibinigay ang trono sa isang babae. Ngayon, gagawin ko ang katarungan. Babawiin ko ang kaharian ng dating emperador. Patayin sila. Nagrebelde? Hindi ninyo alam na handa ako. Nasaan ang mga sundalo sa hangganan? Utos NJ, emperador. Patayin ang rebelde na si Wu Cheng. Ang sinumang lumaban, patayin lahat. Zhao Yi, masyado kang walang muwang. Darating ang aking 300,000 hukbo. Umaasa ka sa mga lumang sundalong ito para iligtas ka at si Wu Mingkong. Ginoo, nagbago na ang panahon.
Wu Mingkong, noong umakyat ka sa trono, may kaguluhan at panganib. Ako ang namuno sa hukbo. Pinalayas ang mga kaaway, pinatatag ang pamahalaan. Ako ay isang bayani ng Great Zhou. Hindi mo ako pwedeng patayin. Mayroon akong utos ng dating emperador, lehitimong tagapagmana ng Great Zhou. Ikaw ay umakyat lamang dahil sa kaguluhan. Naninibog ko sa may kakayahan, ginulo ang pamahalaan, pinaligaw ang hukbo, pinahirapan ang mamamayan. Ang iyong mga krimen ay hindi na mabilang. Babae ka lang. Wala kang karapatang maghatol sa akin. Ako ang hari ng timog na itinalaga ng dating emperador. Binigo mo ang dating emperador, binigo mo rin ako. Mga tao, ang rebelde na si Wu Cheng, umagaw ng kapangyarihan, may ebidensya. Ilabas siya, patayin siya rito. Hindi ako sangayon. Wala akong kasalanan. Zhao Yi, ikaw ang magsabi. Hindi ba ako isang karapat-dapat na emperador? Bakit ang daming gustong magrebelde? Sabihin mo, dapat ba akong magbitiw? Ipapasa ko ba ang trono sa isang lalaking kamag-anak? Kamahalan, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Itong mga tao, sinasabi nila na ang babae ay hindi maaaring maging emperador. Para lang bigyang katwiran ng kanilang pag-aalsa na may magandang dahilan. Manatili kang matatag sa trono. Mahalaga ito para sa bansa at sa susunod na henerasyon. Tama ka. Hindi lang ako mananatili sa trono, kundi magiging isa akong dakilang emperador sa kasaysayan. Para makita ng lahat na ang babae ay kayang mamuno ng maayos. Sa paningin ko, ikaw ay palaging isang masipag at mapagmahal na emperador. Maaari kang maging mas mahusay kaysa sa mga emperador ng nakaraan sa lahat ng aspeto. Tara, inumin natin ito. Tara, para sa pagkakapantay-pantay ng lahat at para sa iyo, dakilang emperador, Tagay. Inuutusan kita. Halikan mo ako. Ay, masama ang alak na ito. Kahapon, nawala ako sa sarili ko. Pero huwag kang mag-alala. Pananagutan ko ang lahat para sa iyo. Paano mo ako pananagutan? Kamahalan, sa hinaharap, marami kang magiging asawa. Baka ako'y iyong pabayaan sa huli. Kilala mo naman ako, di ba? Kahit marami akong pakasalan na lalaki, kunwari lang lahat iyon. Ikaw ang palaging una sa puso ko. Sige, alis na ako. Pupunta na ako sa korte. Hindi ba ngayon ay opisyal mo akong gagawing pambansang tagapayo? Hindi ako pwedeng malate. Ang sarap sa pakiramdam. Ang ganda ng quality. Talagang magandang bagay ito. Mas komportable kaysa sa upuan namin sa bahay. Hahaha. Asawa, kung gusto mo sama-sama tayong umupo. Pwede rin akong umupo sa trono. Totoo ba yan? Siyempre naman, ang mundong ito ay akin. At sa iyo rin. Ang sarap. Mabuhay ang hari, 10,000 taon. Mabuhay ang pambansang guro, 10,000 taon. Tumayo kayo, mga pinagkakatiwalaan. Simula ngayon, ako at si Zhao Yi ay maghahari sa mundong ito. Sisiguraduhin nating magpapatuloy ang kasagsagan ng dakilang Zhou. Hindi natin pababayaan ang mamamayan. Walang anuman. Gawain ko lang ito serbisyo sa bayan. Wu Mingkong, ang trono mo ay napakaliit asawa. Kung gusto mo ng maluwag, pumunta tayo sa palasyo ng Qin. Ang trono ng Qin ay malaki at malapad. Mas komportable ito kaysa dito. Sana trono ang tinutukoy mo. Kung maglalakas loob kang gumawa ng masama sa asawa ko, tingnan mo kung paano kita paparusahan. Hahaha, sama-sama tayong umupo. Mas mainit kung siksikan. Sapat naman ang laki ng tronong ito. Tayong tatlo ay uupo. Tamang-tama lang. At ako? Saan ako uupo? Yan Ran, lumapit ka. Tayo ay magkakasama na walang maiiwan.